Tao-tao. Tao-tao, gising na. Sunog. Tao-tao. Buksan ang pinto. Buksan mo nang mabilis ang pinto. Bakit nakakandado ang pinto? Hello, 119 po. Sunog po ang bahay ko. Puno ng usok sa loob. Dali kayo. Bilisan nyo. Lumabas muna kayo ng kwarto. Papunta na kami agad. Hindi ako makalabas. Dali kayo. Tao-tao, huwag kang matakot. Darating si tatay para iligtas tayo. Sagutin ang telepono. Sagutin ang telepono. Daife, sagutin mo ang telepono. Mukhang nagtagumpay. Ang magiging in-rest si, mag-inom tayo, magdiwang tayo. Yunjen, anong nangyari? Mister, sunog po ang bahay ko. Kami ni Tao-tao ay nakakulong sa kwarto. Kung may mangyari sa akin, pakisabi kay Baifi na alagaan niya sina nanay at tatay. Ano, Yunjen, hintayin mo ako. Papunta na ako agad. Tao-tao, Tao-tao. Huwag kang matakot. Ilalabas ka ni nanay. Siguradong ililigtas ka ni nanay. Tao-tao. Buksan ang pinto. Buksan ang pinto. Buksan ang pinto. Buksan ang pinto. Patawad, Tao-tao. Si nanay ito. Hindi ka naprotektahan ng maayos ni nanay. Yunjen. Mister, pasensya na po sa inyo. Nahuli pa rin ako ng isang hakbang. Si Yunjen ito. Tao-tao. Aking mahal na anak, nawala ka na lang basta. Paano mabubuhay si nanay kung wala ka? Tatay. Nanay. Pangalawang ate. Kasalanan ko ang hindi pag-aalaga sa kanila, sina Yunzen at Tao-tao. Anong karapatan mong sabihin yan? Bakit sina Zen-Zen at Tao-tao lang? At ikaw ay maayos lang? Kasalanan ko lahat. 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 Hindi dapat ako nag-business trip. Hindi ko dapat sila iniwan, ang aking asawa at anak. Kung mabubuhay sila muli, mas gugustuhin ko pang mamatay. Narinig ko na ang iyong asawa at anak ay naipit sa sunog kagabi. Iniligtas sila buong gabi ngunit hindi na nailigtas. Nasaan ka noong nangyari iyon? Ako ay nasa business trip. Kasalanan ko lahat ito. Ngayong wala na sila. Wala nang saysay ang pamumuhay ko. Haze, Ginoong Zai, huwag ka sanang gumawa ng anumang padalos-dalos. Ang matandang si Mrs. Song at si Mr. Song ay kailangan pa rin ng iyong pag-aalaga. Naaalala ko ang pamilyang Song ay mayroon pa ring pinakamatandang Ginoo at pangalawang dalaga. Anong pinakamatandang Ginoo? Nakatira lang siya sa pamilyang Song. Isang tagalabas lang. Tungkol naman sa pangalawang dalaga, ikakasal din siya sa kalaunan. Titiyakin ko sa ngalan ni Yunzen, na alagaan ko ng mabuti ang dalawang matatandang iyon. Ako, si Baifi, ay nanunumpa. Simula ngayon, magiging vegetarian ako. Upang makalikom ng mabuting karma para sa aking asawa at anak. Sana sa langit. Mabubuhay sila ng mabuti. Sayang, ang mga magkasintahan sa mundo ay maaari lamang paghiwalayin ang buhay at kamatayan. Sige na, lahat kayo, maaari na kayong umalis. Salamat sa iyong mabilis na pag-isip sa pagharap sa mga reporter na ito para sa akin. Marami pa akong magagawa para sa iyo. Anong ginagawa mo? Sekretarya Yao, halos matumba siya. Hayaan mong tulungan ko siya. Yakapan ba yon o pagtulong sa kanya? Alam mo sa sarili mo kung ano yon. Kinyan.
Alam kong hindi mo ako nagustuhan. At laging sarkastiko ang mga salita mo. Umaasa ka bang kami ni Yunzen ay mamatay ng sabay sa apoy na ito para maging masaya ka? Wala nang sinuman ang pipigil sa iyo sa pagpapasikat kina mama at papa at pagkuha ng pabor. Kung gusto mong mamatay, lumayo ka kay Yunjen. Huwag mong dungisan ang kanyang landas patungo sa muling pagsilang. Ikaw, Bye, Faye. Babalaan kita. Mas mabuti pa na ang apoy na ito ay walang kinalaman sa'yo. Kung hindi, ipapakita ko sa'yo kung ano ang impyerno sa lupa. huwag mo akong pagbibintangan. Sino ka para kausapin ako ng ganyan? Kausapin mo ako ng ganyan, ha? Hoy, Yunjen, aksidente ba talaga ang apoy na ito? Hindi ako naniniwala na umalis ka na. Si Bai Fei, may dalawang mukha, ikaw na salbaha. Kasing aga, kasama ang ibang babae, nanloloko ka. Siguradong may kinalaman ito sa apoy. Sa wakas, nalutas na ang malaking problema. Oras na para magdiwang. oh, ano ang pagdiriwang? Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Qin? Kung may malaman talaga siya, hindi magiging maganda ang kalagayan natin dalawa. Huwag kang mag-alala. Shin Yan ay aso lang ng pamilyang Song. Hindi siya makakagawa ng malaking problema. Heto. Huwag mo sa walang kwentang buhay. May sorpresa ako para sa iyo. Anong sorpresa? Bye, Faye. Alam kong nawalan ka ng anak. Basta't handa kang pakasalan ako, kahit ilang anak pa ang gusto mo, ipapanganak ko para sa iyo. Lel, ang anak na ito ngayon ay dumating sa maling panahon. Paano kung... Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo balak pakasalan ako? Bye, Faye. Bakit hindi makapagsalita si Tao-Tao? Paano namatay ang dalawang iyon? Baka hindi alam ng iba, pero alam na alam ko. Tumahimik ka. Papa, Tao. Bakit ka nandito? Ginoong Zai, hindi ito maaaring sabihin ko ang inuman niya. Tigil. Tao. bitawan mo ako, masamang papa. Paumanhin, Tao. Huwag mong sisihin si Papa. Nakita mo ang hindi mo dapat nakita. Ang bagay na ito, hindi maaaring malaman ni Mama. Tao. Doktor, bakit ang anak ko, gising pero hindi nagsasalita? Malamang ay post-traumatic stress. Sa ganitong sitwasyon, baka gumaling ito sa ilang buwan. O baka abutin pa ng ilang taon. Kadalasan, dapat kang magbigay ng ilang psikolohikal na konseling para sa bata. Ilang taon? Huwag kang mag-alala, Yunzen. Titiyakin kong makakahanap ako ng magpapagaling kay Tao. Tila tinutulungan ako ng langit. Lel, hanggat maayos ka, ang titulong asawa ni Xi ay magiging sayo sa kalaunan. Pero kung patuloy kang sasa, wala tayong mapapala. Pero gaano katagal pa ako maghihintay? Kaya kung maghintay. Pero hindi makapaghintay ang anak ko sa sinapupunan. Ay naku, sinabi ko na sayo pero hindi mo maintindihan. Maghintay ka lang ng kaunti pa. Sa panahong iyon, huwag lang ang pagiging asawa ni Xi ang pag-uusapan. Magiging mayaman ka, at karapat-dapat ka. Sige. Ha? May mga multo. Saan naman may multo? Sa tingin ko nagsasabi ka na naman ng walang kwenta. Kanina lang. Malino kong nakita yung dalawa. Sa tingin ko naghahalusinate ka lang dahil sa hormones ng pagbubuntis. Tama na. Hindi mo kailangang pumunta sa libing bukas. Mas mabuti nang huwag mong sirain ang malalaking kailan. Tatay. Gusto kong ibenta ang mga shares ng kumpanya sa pangalan ni na Yunzen at Tao para magtayo ng kumpanya ng damit. Lahat ng kikitain ay mapupunta sa kawanggawa para makapag-ipon ng mabuting karma para sa kanila. Bukod pa riyan, Tigilan mo na ang pagiging mapagkunwari. Kakaalis lang yun, Sen. At iniisip mo na agad ang shares niya. Tao ka ba talaga? pangalawang ate, ikaw. Paano mo naisip iyon tungkol sa akin? Ang tunay na kamatayan ay hindi ang pagtatapos ng katawan, kundi ang pagkalimot. Ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa ay para rin umaasa na mas maraming tao ang makakaalala kina Yunzen at Tao magpakailanman.
Tama si Bai Fei. Hindi natin dapat kalimutan. Sina Yunjen at Tao-Tao. Ang pag-ipon ng mabuting karma para sa mga bata ay mabuti rin. Tatay, nanay, kayo na. Tumigil na kayo. Gawin natin ang mungkahi ni Bai Fei. Mahal kong asawa, hindi ko akalain na kahit patay ka na, patuloy ka pa rin kikita para sa akin. Ang araw na ito ay matagal ko nang hinintay. Libing ni Yunjen, naging abala ka rin naman sa loob ng ilang araw. Ngayong naayos na, dapat bumalik ka na at magpahinga. Tay, ayos lang ako. Basta't sina Yunzen at Tao-Tao ay mabuhay ng maayos sa kabilang buhay, wala akong pagsisihan. Ano yon? Bai Fei, hindi ba nakahanap ang pulis ng kahit ano? Yung pera. Ililipat ko sa iyo ang pera. Ang trabaho ng anak mo, aayusin ko rin yan. Tandaan mo, may mga bagay na dapat ibaon habang buhay. Huwag mo na akong tatawagan sa hinaharap. Sige, naiintindihan ni Auntie Ping. Huwag kang mag-alala. Magandang umaga sa lahat. Salamat sa inyong lahat. Sa pagdalo sa amin, Zentao Apparel, paglulunsad ng Lee Event. Binabati kita sa ng iyong kumpanya, Ginoong Si. Pagkatapos ng isang taon, naaalala mo ba ang orihinal na intensyon sa pagtatatag ng brand? Siyempre, naaalala ko. Zentao ay para sa aking asawa at anak na biglang pumanaw. Nagpapasalamat ako sa patuloy na suporta na nagbigay sa akin nitong nakaraang taon ng kakayahang magpatuloy sa paggawa ng kawanggawa. Sana ang Zentao ay makita ng mas maraming tao. Lubos akong humihingi ng paumanhin. Medyo nadala lang ako ng damdamin. Sa tuwing binabanggit ko sila, laging nanlalabo ang aking mga mata nang hindi ko namamalayan. Kung mayroon man dito na may karagdagang tanong, huwag mag-atubiling magtanong. Gusto kong tanungin si Ginoong Si. Nitong nakaraang taon, napanaginipan mo ba sila? Narinig ko na lahat sila ay namatay sa sunog. Kaya sa iyong mga panaginip, ano sila? Natatakot ka ba? Paumanhin, walang nakitang senyales ng buhay. Nakikiramay ako. Paano nagiging magkamukha ang kanilang mga mata? Kahit ang nunal sa gilid ng kanilang mata ay pareho, posible kayang hindi patay si Song Yunzen. Ikaw ay... Ginoong Si, bakit? Hindi mo sinasagot ang aking mga tanong? Hindi mo ba sila napanaginipan? O inaamin mo na natatakot ka? Ginoong Si, pinapanood ka ng lahat ng reporter. Ano ang dapat kong katakutan? Ang kinatatakutan ko ay na hindi sila maaaring lumitaw sa aking mga panaginip. Tingnan mo, ang aking asawa at anak, sa ganitong paraan lang. Nararamdaman kong kasama ko sila sa lahat ng oras. Ginoong Si, talagang dedikado ka. Diyos ko, so devoted si Ginoong Zai. Ang damdamin ni Ginoong Si para sa kanyang asawa at anak ay tunay na malalim. Buti na lang nagpatotoo na ako dati. Sino ang babaeng ito? Umalis na ba lahat ng reporter? Hindi ako nagmamadaling umalis. Gusto ko pang makipag-usap kay Ginoong Si tungkol dito. Ikaw? Sino ka ba talaga? Impossible. Hindi ka maaaring siya. Bakit takot na takot si Ginoong Si? Sino sa tingin mo ako? Hayaan ninyong ipakilala ko ang sarili ko. Taga Global News Network ako. Reporter Yun Song. Bai Fei. Mali na naman ang tawag mo sa akin. Patay na si Yunzen. Ako si Yun Song. Masaya akong makilala ka. Yun Song. Opo.
Ito ang aking press key. Tingnan ninyo. Malamig masyado ang lupa. Hayaan ninyong tulungan ko muna kayong tumayo. Hindi na kailangan, kaya ko na. Paumanhin, Ginoong Xi. Mukha ba akong kilala ninyo? Ano ang relasyon ninyo? Bakit ka naman nagulat ng ganyan? Hindi. Nagulat lang ako dahil bigla kang sumulpot. Nang hindi sinasadya. Kaya nagulat ako. Talagang humihingi ako ng paumanhin, Ginoong Xi. Ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon ay para pag-usapan ang posibleng kolaborasyon. Siguro, makakahanap tayo ng coffee shop para mag-usap. Kolaborasyon. Salamat sa paghihintay, Ginoong Xi. Medyo matao sa restroom. Ayos lang, binibining song. Mocha, ang espesyalidad dito. Nag-order na ako para sa inyo. Hindi naman kayo nagagalit, di ba? Bayfi, bakit ka bumili ng mocha para sa akin? Nakalimutan mo bang hindi ako pwedeng kumain ng tsokolate? Pasensya na, ako ay. Kita mo, nagkaka-allergy na naman ako. Siyempre, hindi ako nagagalit. Salamat. Salamat. Ginoong Xi, malamang narinig nyo na, ang Global News Network. Ang aming kumpanya ay kasalukuyang sumusubok ng bagong teritoryo. Nagpaplanong gumamit ng live streaming para sa mga panayam sa balita. Pero simula nang sumali ako, matapos kong makita ang inyong mga balita, labis akong naging interesado sa inyo. Ang sunog ay kumuha sa inyong asawa at anak. Napakalupit ng katotohanan. Ngunit mabilis kayong nakabangon, nagtatag ng clothing brand para sa inyong asawa at anak, at gumagawa ng kawanggawa. Ang isang taong matapang, matatag, at mapagmalasakit na tulad nyo, ay siya mismong nais kong interviewin. Ginoong Xi, nakikinig po ba kayo? Ano po ang tinitingnan nyo? Ha? Wala. Ito. Kumusta ang kape? Binibining song, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Masarap ang mocha dito. Baka naman. Nag-overthink lang ako. Tapos na rin ang kape. Ginoong Xi, magpapatuloy ba tayo sa pag-uusap tungkol sa nangyari lang? Ay. Sige, ikaw na. Alam ko, itinayo mo ang gifi ng iyong kumpanya gamit ang pera ng mga namatay. Ngunit kung gusto mong marating ang mas mataas na antas at makapasok sa top 3, ang aming live interview ay malamang ang pinakamagandang opsyon mo. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Paumanhin. Medyo prangka kasi ako. Dagdag pa sa aming trabaho. Ang aming mga salita ay maaaring maging matalas. Kung nagkamali ako sa iyo, talagang humihingi ako ng paumanhin. Ginoong Xi, huwag ka sanang magalit sa akin. Alam kong ang pagkawala ng iyong asawa at anak, ang pinaka-naapektuhan ka, at lahat ng perang kinita mo, ay ginamit lahat para sa kawanggawa, dahil mismo sa iyong pagkatao. Kaya pinili kita, bilang paksa ng aking interview. Pag-isipan ko muna. CJ. Kung gayon, hihintayin ko ang iyong magandang balita. Susubukan mo bang patayin ang sarili mo? Dahil alam mong allergic ka sa tsokolate, at uminom ka pa rin ng mocha? Dahil ako lang ang nabubuhay. Ang buhay ko na ito, ay para lamang sa paghihiganti kay tao-tao. Mama, Tao-tao. Pwede ka nang magsalita. hinalikan ni Papa ang masamang tiya. At itinulak ako sa hagdan. Mama, huwag kang umiyak. Tao-tao. Yunjen. Alam kong labis kang nasasaktan sa pagkawala ni Tao-Tao. Pero naisip mo ba, ang mga magulang mo? Hindi nila alam na buhay ka pa. Nawalan ka ng minamahal na anak. Pero nawalan din sila ng sa kanila. At ang pangalawa mong kapatid, miss ka rin nila ng sobra. Kahit para sa kanila lang. Kailangan mong alagaan ang sarili mo ng mas mabuti, okay? Bakit? Bakit hindi ako?
Kasalanan ko ang hindi pagprotekta kay tao-tao. Ako lahat yon. Bayfei. Hindi. Hindi mo kasalanan. Kasalanan yon ng mamamatay tao. Tutulungan ka ni Bai Fei na mahuli sila. Bayfei, huwag kang mag-alala. Bago uminom ng mocha, nakainom na ako ng gamot kaya walang panganib sa buhay ko. Ang mamamatay tao na pumatay kay tao-tao ay hindi pa nahuhuli, hindi ko hahayaang may mangyari sa akin. Kaya, ano ang plano mong gawin? Sunod. Bago si Bayfei, naging matapang na itulak si tao-tao pababa. Posible na, ang insidenteng ito ay hindi niya lubos na gawa. Gagamitin ko ang pagkatao ni Miss Song para lapitan si Bayfei kapag nabunyag na ang katotohanan. Siguradong sisirain ko ang kanyang reputasyon. Bayfei. Miss Yon ay reporter na pala para sa Huimi News Network. May background sa pag-aaral sa ibang bansa. 3 buwan na siyang nagtatrabaho dito. Bukod pa riyan, ang Huami kamakailan ay nag-aproba nga ng isang live interview project. Bayfei. Mayroon akong proposal dahil ang ating kumpanya ngayon ay umuunlad. Kung ang isang news outlet ay makakatulong sa pagpapalakas natin at palalakihin ang insidenteng iyon noon, maaari tayong magkaroon ng mas maraming exposure at marahil ay magkaroon ng pagkakataon na maging isa sa top 3 best-selling mga kumpanya sa industriya ng pananamit. CJ, kausapin mo si Miss Yon at sabihin mong pumunta siya sa kumpanya. Pag-uusapan natin ito ng detalyado. Opo. Boss. Matagal ka nang hindi nakakapunta sa akin. Ngayong gabi, bakit hindi ka mag-relax muna? Ano ang ginagawa ninyong dalawa? Naku, hindi makakapasok si Miss Yao. Ay, pasensya na po, Bayfei. Hindi ko napigilan si Miss Yao. Maaari ka nang bumaba muna. Opo. Tarantado ka. Paano mo nagawang, sa harap ko, akitin si Bayfei? Bakit hindi ko dapat gawin? Hindi ka naman asawa ng boss dito. Akala mo ba ang galing-galing mo? Tarantado ka. Tingnan natin kung maglakas ka pang sumagot ngayon. Paano mo nagawang saktan ako? Ikaw. Bayfei, walang pusong halimaw ka. Hahayaan mo lang ba akong bugbugin? Maniwala ka man o hindi, ilalantad ko ang lahat ng ginawa mo, sa lahat. Tama na. Lily, mauna ka nang umalis. Ikaw. Ano pa ang gusto mo? Hindi pa sapat ang kahihiyan na naidulot mo sa atin. Kahihiyan. Bayfei, lalaki kang walang puso. Pagkatapos ng lahat ng taon na ito, gaano na karami ang nagawa ko para sa iyo, at hanggang ngayon, wala akong katayuan. Ang anak ko at ako ay wala ngang rehistro sa tirahan. Sa bahay, araw-araw kong tinitiis ang ugali ng nanay mo. Ito ba ang magandang buhay na ipinangako mo sa akin noon? Sige na, nakangako ako sa'yo, gagawin ko talaga. Tingnan mo, nagsisimula pa lang ang kumpanya at napakarami kong kailangang ayusin. Hindi mo ba ako mabibigyan ng kapayapaan ng isip? Kung gusto mo ng kapayapaan ng isip, tanggalin mo si Lily. Kung hindi, isisiwalat ko ang lahat ng ginawa mo, sa lahat. Sige na. Gagawin ko ang sinabi mo. Isa lang siyang empleyado. Tatanggalin ko siya agad. HMPH, mas mabuti na yan. CJ, magmadali kang umuwi at alagaan ang bata. Huwag kang magpapahuli sa sinuman. Maaari mo bang sabihin kay Bayfei na pumanig sa akin? Hayaan mo akong manatili. Magtatrabaho ako ng napakahusay simula ngayon. Desisyon ito ni Bayfei. Wala akong magagawa. Dahil nakasakit ka ng taong, hindi mo dapat inalisan. Tara na. Ngayon alam mo na kung sino ang asawa ng boss, di ba? Bakit hindi ka pa umalis? Miss Yao, tara na. Gusto ni Bayfei na pauwiin ka kaagad. Hello. Si Miss Yao ba? Siya ba talaga ang asawa ng boss ninyo? Pero Bayfei, hindi ba nawala ang asawa at mga anak niya 1 taon na ang nakalipas? Paano naman na ang bata sa kanyang mga braso? Ay malaki na. Sa totoo lang, siya. Miss Yon is here. Bakit hindi ka pa umakyat? CJ, Pag-usapan natin ang ating kolaborasyon. syempre. Pero bago yan, gusto kong itanong, ang nangyari sa ibaba kanina. Si Miss Yao ba? May kinalaman siya sa iyo. Ay siya.
Malayo siyang pinsan ko. Kakaanak lang ng anak niya, at namatay ang asawa niya. Nakakaawa naman sila mag-ina na mag-isa, kaya lumapit siya sa nanay ko para makisilong. Nagkataon lang na may mahalaga siyang kailangan ngayon, kaya niya ako hinanap dito sa kumpanya. Naiintindihan ko. Si Inxie ay talagang isang mabait at matuwid na lalaking pinahahalagahan ang relasyon. Ay, Miss Yon, pinupuri mo lang ako. Pamilya naman tayo. Kung kaya nating tumulong, dapat tumulong tayo. Kasintahan na naging pinsan. Bayfie, talagang nakakagawa ka ng kwento. Kaya, Inxie, tinawag mo ako rito ngayon. Dahil nakapagdesisyon ka na? Tama, pumayag na akong lumabas sa live stream mo. Pero, kailangan kong malaman muna kung ano ang sakop ng panayam. Siyempre. Ikinagagalak kong makipagnegosyo sa iyo. Ikinagagalak kong makipagnegosyo sa'yo. Magandang araw sa lahat, mga minamahal naming manonood. Maligayang pagdating sa espesyal na live studio ng Huemi. Ako ang inyong host, si Songyun. At katabi ko dito ay ang panauhin ngayong episode. Ang kilalang pilantropo at negosyante, si Ginoong Bayfie. Bayfie, yung mahirap na lalaking nawala ng asawa at mga anak sa malaking sunog. Narinig ko na para sa kanyang asawa at mga anak, nagtatag siya ng clothing brand at gumagawa ng charity work para makalikom ng biyaya para sa kanila. Ang dedikado niya. Talagang sikat si Ginoong Xi. Agad na nakakuha ng 100,000 manonood ang live stream. Ngayon, ating formal na simulan ang panayam ngayong araw. Unang tanong, 1 taon na mula noong malaking sunog, 1 taon na. May mga usap-usapan na, si Ginoong Xi ay malapit ng mag-asawa muli at magkakaroon muli ng mga anak. Kapag nagigising ka sa gabi, hindi mo ba nararamdamang pinapabayaan mo ang iyong asawa at mga anak? Masyadong matalas ang dila ng host na ito. Kaya mo bang magsalita ng maayos? Parang, sinasadya niya talaga. Walang hiya talaga. Ito ay pawang kasinungalingan. Binibining yon. Hindi ko alam kung saan mo narinig ang mga ganitong usap-usapan. Ang relasyon ko sa aking yumaong asawa ay nasaksihan ng langit at lupa. Kung hindi lang dahil sa pag-ipon ng biyaya para kina Yunzen at Tao-Tao, matagal na sana akong sumama sa kanila. At ikaw at ang iyong mga biyenan, mayroon ba kayong anumang hindi pagkakaunawaan? Matapos pumanaw si Binibining Song, bakit hindi mo binisita ang mga nakatatanda? Natural, ang aking isipan ay nakatuon sa kawang gawa. Ngunit ang aking mga magulang, inaalagaan ko rin sila. Bukod pa riyan, naniniwala ako na ang ilang bagay ay hindi kailangang laging sabihin ng malakas, di ba? Tama. Ang ilang tao na laging nagsasalita tungkol sa pagiging masunurin sa magulang, bilang kanilang masunuring mga anak, ay nagpapanggap lamang. Tama si Ginoong Xi. Walang mga kamera sa paligid mo. Kaya natural na hindi makita ng iba ang iyong mga kontribusyon. Alam ba talaga ng host na ito kung paano magsalita? Talagang alam niya kung saan ang masakit. CJ, salamat sa iyong sagot, Ginoong Xi. Ngayon, lahat tayo ay magkakaroon ng maikling pahinga. Tinanong kita, bakit hindi mo sinusunod ang mga nakasulat na tanong? Huwag po kayong mag-alala, Xi. Para lang po ito sa epekto ng live broadcast. Bukod pa riyan, maaari rin itong mawala ang mga hinala ng mga netizen tungkol sa inyo. Kung hindi niyo po ako paniniwalaan, maaari niyong balikan at tingnan ang sales data ng inyong kumpanya. C. Bumagsak ang record ng sales revenue ng kumpanya. Ngayong gabi, ano? Kaya, Xi, ano na? Hindi naman kita sinungaling, di ba? Maghanda na tayo at ipagpatuloy ang interview. Maligayang pagbabalik sa lahat sa live stream. Nagpapatuloy na ang interview. Xi, pag-usapan natin ang mas magaan. Talaga pong curious ako kung paano kayo nagkakilala at nagkatuluyan noon. Kung pag-uusapan nga, noong mga panahong iyon, isa lang akong maliit na ahente. Siya ang kliyente ko. Kaya, inasong, nitong mga nakaraang araw, ito ang pinakamagandang apartment na nakita natin. Maganda, pirmahan na natin ang kontrata bukas. Walang problema. Hoy, ganda, ang gabi na. Naglalakad ka mag-isa sa labas. Gusto mo bang samahan kita? Lumayo ka. Tigilan mo yan. Anong ginagawa mo? Xi, Huwag kang matakot, Imasong. Siguradong poprotektahan kita. Sige. Bata ka. Paanong sinira mo ang negosyo ko? Naghahanap ka ng kamatayan. ingat. Natawagan ko na ang pulis. Xi, anong gagawin natin? Marami kang dugo. Huwag kang umiyak, Imasong. Ang makita kang umiyak, ay mas masakit pa sa sugat na ito. Tingnan niyo lahat. Dahil sa peklat na ito, ipinagkatiwala ni Yunzen ang buong buhay niya sa akin.
Ngunit sa huli, hindi ko siya naprotektahan. Bakit kailangang paghiwalayin ng kamatayan? Ang mga nagmamahalan, hindi ba't nakakaengganyo itong magpakasal? Gusto ko ng lalaking tulad ni Xi, na malalim ang pagmamahal, masunurin sa magulang, at mabait. Talagang nakakaantig ang kwento ni Xi, ngunit pagkatapos noon, natuklasan ng aming investigasyon na si Xi pagkatapos ay binigyan pa ang lalaking nanaksak sa kanya ng pera. Ano kaya ang nakatagong dahilan sa likod nito? Narito ngayon. Inimbita rin natin ang isa pang kasali, ang lalaking iyon si Ahuang. Kaya tatanungin natin siya na ibunyag ang lahat para sa atin. Maligayang pagdating, Ahuang. Maupo ka, Ahuang. Gusto ko sanang itanong sa iyo, bakit noong panahong iyon, matapos mong saksakin si Ginoong Xi, hindi lang siya pumayag na ayusin ang gulo, kundi binigyan ka pa niya ng pera. Ito ba ay pinagplanuhan ng husto ni Ginoong Xi para makuha ang puso ni Binibining Song? Pinagplanuhan ng husto. Binibining yon. Huwag ka namang magpakalat ng chismis. Noong mga panahong iyon, ako rin naman, naramdaman kong mas mabuti ng huwag nang makialam. At saka, mas mabuti ng hayaan na lang ang mga bagay. Faye, huwag mo na itong itago sa lahat. Faye, kung hindi ka sana nagpakita ng kabutihan matapos kitang saksakin, at binayaran ng gamutan ng nanay ko, at tinulungan akong makahanap ng trabaho, malamang hindi na ako buhay ngayon. Ano? Ikaw? Nay, anghel ka talaga. Hindi naman siguro ganoon kasama. Nararapat lang na magkaroon siya ng asawa. Mag-order ako ng 100 beses ngayon din ng damit mula sa brand niya para suportahan si Ginoong Xi. Tapos na yon. Binibining yon. Salamat po sa pagtulong para maabot ng benta ng kumpanya ko ang bagong record. Ginoong Xi, napakabuti mo naman po. Kung hindi ka laging gumagawa ng mabuti, paano pa ako magkakaroon ng ganitong pagkakataon? Hindi ka takataka na nagustuhan ka ni Ginang Xi noon. Kahit ngayon, maraming tao online. Ang lihim na humahanga sa iyo. Binibining yon. Talaga po ba? Ah, napala. May kaibigan akong nagbukas ng swimming pool. Bukas, gusto mo bang subukan? Ang babaeng ito, maging ang kanyang mga mata, o ang kanyang likod, ay kamukhang kamukha ni Yunzen. Talaga bang sambalang ito? Si Yunzen ay may birthmark na parang paru-paro sa bandang itaas ng kanyang likod. Kung mayroon din siyang birthmark, siguradong hindi na ito tsamba. CJ, hanggang bukas. Binibining yon. Ang pinapagawa mo, naayos ko na. Kaya, tingnan mo, kailan mo maibibigay sa akin ang pera? Binibining yon. Ano ang ibig mong sabihin dito? Ang isang tulad mo, isang salbahing nananakot lang ng mga babaeng nag-iisa, ay maaari lang, sa madilim, walang pag-asang lugar, para makapag-isip ng maayos. Hindi. Hindi. Bitawan mo ako. Kumusta ang interview? Naging maayos naman. Sixy Bayfi, inimbita akong lumangoy bukas. Siguro, gusto niyang makita ang birthmark sa bandang itaas ng likod ko. Kaya ano ang gagawin natin? Sa napakaikling panahon, paano ka magkakaroon ng oras para tanggalin ang birthmark? Huwag kang mag-alala, may naisip na akong plano. Kailangan mo ba talagang gawin ito? Ayokong makita kang lumalapit muli sa salbaheng iyon. Masyadong delikado. Maaari tayong gumamit ng ibang paraan para imbestigahan siya. Sixy Bayfi ay mapaghinala at malalim mag-isip. Kung hindi natin makuha ang tiwala niya, impossible na mahanap ang kanyang kahinaan at ebidensya. Pero ang paglangoy. Huwag kang mag-alala, kuya. Aalagaan ko ang sarili ko. Sige. Sa anumang paraan, poprotektahan kita mula sa dilim. Maaari kang lumapit sa akin kung may kailangan ka. Bakit hindi mo pinapakita ang balikat mo? HMPH. Faye. Huwag ka namang masyadong halata. Gusto mo pa rin akong makita na nakabikini? Halika dito, may kailangan akong sabihin sa'yo. HMPH. Huwag kang mag-alala. Paghubad sa damit ng babae. Iyan ang pinakamagaling ako, kapatid. Ano ang pinaplano ninyong dalawa sa likod ko? Ano naman ang plano namin? Nandito lang naman si MS, yun. Kakauwi lang galing sa abroad. At napaka-conservative ng suot niya. Hindi man lang siya makapagsuot ng bikini. Dong, huwag ka nang magbiro ng ganyan. Hindi naman issue ang pagsusuot ng bikini, pero hindi ko alam kung si Ginoong Dong. Kaya bang isuot kasama ko? Ano bang malaking bagay? Kung isuot mo, isusuot ko.
Diretso talaga si Ginoong Dong. Kaya, Mukhang masyado akong nagduda. Paano naman babangon ang isang tao mula sa patay? nagbago na ako. Bakit hindi pa nagbibihis si Ginoong Dong? Sige, isusuot ko. Sa pagkakataong ito, dapat ay mawala na ang mga hinala ni si Beifei. Binibining yun, pasensya na po talaga. Hindi po kasi alam ni Dong ang kanyang limitasyon. Medyo nagugutom na ako. Kung talagang masama ang loob mo, bakit hindi mo na lang ako ilibre ng pagkain sa Jade Pavilion? Hindi naman sa ayaw kitang ilibre. Pero ang Jade Pavilion, kailangan ng advance reservation, di ba? Ayos lang. May membership ako. Tara na. Ay, hindi ba ito ang bagong fill bag? Ang asawa ko, binibilhan ako ng bag bawat buwan. Wala na talaga akong magagawa sa kanya. Mas mayaman siya kaysa sa amin. Pero mahigit kalahating taon na kitang kilala. At hindi ko pa rin alam kung sino ang sikat na, big shot na asawa mo. Bakit ko naman sasabihin sa iyo? Kung ganyan mo itinatago, baka naman kabit ka lang niya. Opisyal akong legal na asawa niya. Sa tingin ko, naiinggit ka lang. Ma'am, pakita po ang inyong membership card. Ang asawa ko ay miyembro, kakapasok lang niya. Kung gayon, pakitawag po ang inyong asawa at ipababa nyo para sunduin kayo. Kasama ng ibang babae siyang umakyat. Nandito ako para mahuli sila. Pataasin niyo ako ngayon din. Paumanhin kung walang membership, hindi ko kayo mapapataas. Sige. Maghihintay na lang ako dito. Hindi ako naniniwala na mananatili siya doon habang buhay. Naririnig ko na ang mga miyembro dito ay pawang mga tao ng estado. Nagtataka ako, Miss Yon, kung ano ang ginagawa ng pamilya mo. Isa lang naman itong membership. Kung gusto ni Beifei, makakakuha rin ako para sa'yo. Ang aking ama ay isang negosyanteng taga-ibang bansa. Marami siyang koneksyon dito. Hanggat gusto mo, matutulungan din kitang umangat. Salamat sa iyong kabutihan, Miss Yon. Sa ngayon, ang gusto ko lang ay matiyak ang kapakanan ng aking pamilya. Tungkol sa ibang bagay, hindi talaga ako interesado. Beifei, isa kang lalaking may isip. Alam mo dapat ang ibig kong sabihin. Huwag kang mag-alala, uminom muna tayo ng maayos. Cheers! Interesado kaya sa akin itong si Yunsong? O may iba pa siyang pakay? Ang mga mata niya parang kay Song Yunzen. Talaga bang samba lang? Binibining yun. Sandali lang po, babayaran ko na ang bill. Huwag na po, matagal nang magkaibigan ang tatay ko. At ang may-ari ng restaurant na ito, hindi na kailangan magbayad kapag kumakain dito. Kung gayon, sa pagkakataong ito, tatanggapin ko na lang ang pabor na ito ng buong pasasalamat. Hindi ba't sinabi mong wala kang membership dito? Bakit ka kasama ng babaeng ito? Beifei, hindi ba't pinsan mo yan, na namatayan ng asawa? Anong ginagawa niya rito? Sino ang sinabi mong namatayan ng asawa? Bubugbugin kita hanggang mamatay. Binibining yun. Pasensya na po talaga. Simula nang mamatay ang asawa ng pinsan ko. Medyo hindi na siya matino. Akala niya ako ang asawa niya. CJ, ihahatid ko muna siya pabalik. Magsusorry ako sa'yo mamaya. Hindi ako baliw. Huwag ka nang magsalita. Bitawan mo ako. Kung may lakas ka ng loob. Hindi pa ba sapat ang eksenang ito? Iba si Yunsong sa ibang babae. Tigilan mo na ang paggawa ng eksena. Sinaktan mo ako para sa kanya. Anong pinagkaiba niya? Hindi ba't isa lang siyang? Mang-aagaw ng asawa ng iba. Mang-aagaw ng asawa. Yaole, binabalaan kita. Hindi ka pa unrest-see. Hindi ba't naging ill-rest-see ka sa pagiging kabit? Paano mo nagawang tawagin ang iba na mang-aagaw ng asawa? Ikaw. Nagkaanak pa ako ng lalaki para sa'yo. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Anak? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, napakaraming babae sa labas ang gustong magkaanak sa akin. Mga lintik na to. Lahat sila gustong agawin ng lalaki ko, di ba? Napakarami ko ng isinakripisyo. Mrs. Zai.
Ako lang talaga. Ah. Sino ka? Anong kailangan mo? Ako to, Miss Yao, si Ma Ping to. Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag kang pumunta sa Baikang City? Wala akong choice. May nag-iimbestiga sa akin nitong mga nakaraang araw. Siguradong nalaman na nila ang tungkol sa insidente. Kailangan ninyong mag-isip ng solusyon agad. Naiintindihan ko, dapat ka munang umuwi. Pag-uusapan ko ito kay Bai Fei mamaya, sasabihan kita agad. Bilisan mo at umuwi ka na. Hindi kita hinahanap. Ano man ang mangyari, huwag kang lalabas. Sige. Pag-usapan ninyo ito ng maayos sa lalong madaling panahon. HMTH. Ito ay napapanahon. Gusto kong malaman ni Bai Fei na ako lang ang makakatulong sa kanya na masolusyonan ang kanyang mga problema. Siguradong galing sa pamilya Song. Iniimbestigahan nila si Mary. Bakit nandito pa siya sa Veridian City? Bakit hindi natin siya agad mapalabas ng bansa? Dahil si Mary ay binabantayan na, ang pagpapadala sa kanya sa ibang bansa ngayon ay medyo delikado. May paraan ako para tuluyang masolusyonan ang problemang ito. Ano ang plano mo? Una, pangako mo sa akin ito. Pagkatapos nito, payagan mo akong bumalik sa trabaho sa kumpanya. Hindi ba binigyan na kita ng pera? Bakit ka pa nakatira sa lugar na ganito? Binigay ko lahat ng pera sa anak ko. Ang maliit na lugar na ganito ay hindi rin madaling mahanap. HMPH. Si Mary na ito, talagang inaalagaan niya ang anak niya higit sa lahat. Pumunta ka para makita ako ngayon. Nakaisip ka na ba ng solusyon? Ang solusyon ay, isuko mo ang iyong sarili. Tanggapin mo ang lahat ng sisi para dito. Isuko ang sarili ko. Gusto mo ba akong patayin? Isusuko ko ang sarili ko. Gusto mo akong patayin. At ipasa sa akin ang kasalanan mo. Imposible, talagang hindi. Ma Ping. Tingnan mo ang anak mo, ang edukasyon niya, ang itsura niya. Kung hindi natin siya nabigyan ng trabaho, makakapag-asawa at magkakapamilya ba siya ng maayos? Sabihin mo sa akin, kung biglang may mangyari sa anak mo, ang asawa at anak niya ba ay mapunta sa sitwasyon mo, nagtatago sa lugar na ito? Natakot, bukod pa riyan. Ang sunog na ito, ikaw ang nagsimula. Sa totoo lang, karapat-dapat ka sa parusang kamatayan, at marami kang utang. Kung mabubuhay ka, pabigat ka lang sa anak mo. Sige. Gagawin ko ang lahat ng sinasabi mo. Pero, bago ako sumuko, bigyan mo muna ang anak ko ng pera. Pagkasuko ko, agad-agad, ipadala mo sa ibang bansa ang anak ko at ang pamilya niya. Walang problema. Inimbestigahan ni Grace ang sunog noong taong iyon. Sinabi niya sa akin kamakailan na, bago pa mangyari ang insidente, nakakita siya ng babaeng nasa katanghaliang gulang na pumunta sa villa. Ito ang litrato mula sa surveillance. Kilala mo ba siya? Si Mary. Ang taong ito, mukhang si Sharon. Noong panahong iyon, gusto naming makatipid. Kaya kumuha kami ng yaya mula sa parehong nayon. Pero naaalala ko noong panahong iyon, natanggal na siya. Mag-isip kang mabuti. Bakit nga ba siya natanggal? Mary, ganito ka ba mag-alaga ng bata? Hindi mo alam kung gaano nakakapagod mag-alaga ng bata. Ilang minuto lang akong nagpahinga. Umiiyak lang ng kaunti ang bata. Ano naman ang malaking bagay doon? Anong bata naman? Ang hindi lumalaki ng ganito. Nag-aalaga ako ng bata. Siguradong mas marami akong karanasan kaysa sa iyo. Paano ko malalaman kung sino ang nag-iwan noon? Ikaw ba ang nag-iwan? Sharon. Noong panahong iyon, hindi ko pinansin ang pakiusap ni Sharon at direkta kong pinatawsik si Mary. Posible nga na siya ay may sama ng loob sa akin dahil dito. Gayunpaman ang bagay na ito, kung konektado man kay Sharon o hindi. Hindi pa rin ako sigurado. Anong problema? Si second sister ba yan sa telepono? Sabi ni Yunwei, sumuko na si Maping. Halos tugma sa sinabi mo. Ginawa niya yun dahil sa galit kasi tinanggal mo siya. At walang puso niyang sinindihan ng apoy. Wala na itong kinalaman sa iba. Talaga siya?
Dahil lang tinanggal ko siya. Nanay din siya. Paano niya nagawa yun, na hindi man lang inisip si Tao-Tao? Sa wakas, umuusad na ang kaso. Kailangan mong magtiis. Dadalhin tayo ng batas sa katarungan. Ang bagay na ito. Talaga bang walang kinalaman si Bai Fei? Kailangan ko siyang puntahan. Ito ang Zentao Company. Susunod, aalamin natin ang tunay niyang saloobin. Hindi ka pwedeng pumasok. Hindi tumatanggap ng bisita ang ating President Zai ngayon. Mga reporter kami mula sa Huamei. Pakiusap, papasukin niyo kami. Anong ingay yan? Wala akong pakialam kung sino ka. Kung hindi ka pwedeng pumasok, hindi ka pwedeng pumasok. Hindi ba't pinsan ko to? Bakit hindi ka nagpapagaling sa bahay at nagtatrabaho sa kumpanya? Kulang na ba talaga sa tao ang kumpanya ni President Xi? Anong pinagsasabi mo? Tumahimik ka. Ayaw sumagot ni President Xi. May kinalaman ba iyan sa apoy? O tinatakpan niya si Maping, President Tsai? O tinatakpan niya si Maping, President Tsai? Misyon. Hindi naman sa hindi ako sumasagot. Hinihintay ko lang kayong makapanayam ako. Pagkatapos, ang Huamei, ang pinakamalaking media outlet sa Viking City, kayang ikalat ang tunay kong saloobin sa buong bansa. Una, gusto kong pasalamatan si President Xi sa kanyang tiwala. Pangalawa, gusto kong itanong. Ano ang opinyon mo sa kaso ng pagsunog na kinasasangkutan ng kasambahay na si Maping? Narinig ko na taga-roon din kayo. Pipiliin mo bang makipagkasundo sa kanya? Nang malaman kong sumuko na si Maping, ang una kong ginawa ay tawagan ang aking biyanan. Umiiyak nilang pinakiusapan ako. Naipaghiganti si Xiao Zhen at dalhin ang kontrabida sa katarungan para magkaroon ng kapayapaan ang kaluluwa ng aking asawa at anak. Ang parusang kamatayan, nararapat lang sa kanya. Hindi ko siya mapapatawad. Ang gusto ko lang, ay ang pumatay sa aking asawa at anak, ay magbayad gamit ang kanilang buhay. Hindi ko rin mapapatawad ang sarili ko. Ako ang kumuha ng maling kasambahay. Ako ang nakasakit sa kanila gamit ang sarili kong mga kamay. Asawa. Anak. Nahanap na ang pumatay. Kayo na mga kaluluwa sa langit. Narinig niyo ba ang magandang balitang ito? Siya. Talaga bang hindi niya alam? Ginoong Xi. Tingnan mo. Nag-viral online ang video ng interview na yon. Nakikiramay ang lahat at nakikisimpatya sa'yo at pinupuri ka bilang isang huwarang asawa sa buong bansa. Ihanda ang sasakyan. Pumunta sa tahanan ng mga Song. Opo. Itay. Inay. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka naman bumibisita, at ngayon, dumating ka at binigla mo kami ng mga matatanda. Itay. Inay. Kasalanan ko po. Dati, natatakot akong magalit kayo sa akin, kaya hindi ako nangahas na istorbohin kayo. Hindi ko inaasahan na si Maping pala ang mamamatay tao. Ako ang nagdulot ng problema sa atin. Pwede niyo akong patayin. Anak, tumayo ka na. Ang bagay na ito ay hindi naman lahat kasalanan mo. Basta ang mamamatay tao ay mabigyan ng karampatang parusa. Sapat na iyon. Ngayon pa na nag-aaway kung sino ang tama o mali, ano pa ang silbi? Si Yun Shen at si Tao-Tao ay hindi na kailanman makakabalik. Inay. Itay. Mula ngayon, tiyak na alagaan ko kayong mabuti. Ginoong Xi. Magaling. Matapos ang footage nyo at ng mga matatanda ay ma-post online, ang mga netizen ay kinokondena si Maping o nakikiramay at nagbibigay ng suporta sa inyo. Bukod pa rito, marami-raming business partner ang kusang tumawag upang makipagtulungan, handang magbayad ng pinakamataas na presyo sa merkado para sa ating mga damit. Ang mga tawag sa telepono sa investment department ay walang tigil. Napakahusay. Abisuhan ng operations department na gamitin ang alon ng traffic na ito at mag-promote ng isa pang kampanya. Opo. Kuya, Yun Song, bakit ka nandito? Maupo ka. kuya. Pinag-isipan ko ito at nararamdaman ko pa rin na may mali sa bagay na ito. Nagtatago si Maping sa loob ng 1 taon. Bakit ngayon lang siya sumusuko? Siguro dahil iniimbestigahan ni Yun Wei ang kaso noon pa man. Nakasala siya at natatakot. Kuya, matutulungan mo ba akong imbestigahan muli ang kanyang pamilya? Sige. Bababa na ako muna. Sabihan mo ako agad kung may balita ka. Teka.
Mayroon akong kailangan pang sabihin sa'yo. Mula ng konti ka ni Zai by Faye sina nanay at tatay. Ginugulo na sila ng mga reporter. Nagalit si nanay kaya kinailangan siyang ma-hospital. Malinaw na nagpapanggap lang si by Faye. Ginagamit sina nanay at tatay para sa traffic ng kanyang kumpanya. Hindi. Kailangan kong puntahan sina nanay at tatay. Mag-ingat ka. Salamat. Yunzen. Ikaw ba iyan, Yunzen? Napunta ka para makita ang iyong ina. Hoy, Yunzen, huwag kang umalis, hayaan mo si nanay na makita ka muli. Tita, nagkamali po kayo. Hindi po ako ang anak ninyo. Nagkamali ako. Nagkamali ka. Magpahinga ka na. Bunso, ikaw ba iyan? Kamukha niya si Yunzen. Nagkamali rin ako kanina. Paumanhin. Aalis na ako. Teka. Nakilala ba ako ng kapatid ko? Anong problema? Ito sa iyo, hindi ba? Kaya reporter ka rin pala dito para sa isang interview. Babalaan kita. Huwag kang pupunta dito para guluhin ang pamilya ko. Kung hindi, pananagutin kita. Sa batas. Paumanhin po, hindi na ako babalik. Alagaan niyo po si tita. Teka. Sinabi lang sa akin ng nanay ko na tinulungan mo siya. Paumanhin. Mali ang pagkakaintindi ko sa iyo. Pwede ba tayong magpalitan ng contact details? Gusto ka talaga ng nanay ko. Kung magiging maginhawa sa hinaharap, pwede mo ba siyang dalawin madalas? Sige po. Tao-tao. Ngayon, ang mamamatay tao ay papatayin. Kaya ano kung patay na siya? Hindi ka na kailanman makakabalik. Sobrang nasasaktan ang puso ko. Dapat ba na ako? Hindi ko siya sinibak. Kung hindi ko siya sinibak, hindi ka sana namatay. At hindi ito mangyayari. Si nanay ang nakapinsala sa iyo. Tao-tao. Si nanay ang nakapinsala sa iyo. Yun Shen. Hindi si Maping ang tunay na salarin. Nakahanap ako ng bagong ebidensya. Sinuri ko. Ang nagpadala kamakailan ay nakikipag-ugnayan kay Yaole. Talagang hindi ito nagkataon lang. Kung titingnan ito ng ganito, hindi ko talaga inapi si Beife. Kung hindi niya ito pinlano, hindi sana nakilala ni Yaole si Maping. Kahit sino sa kanila ang utak. Pareho silang may pananagutan sa pagkamatay ni Tao-Tao. Hindi ko hahayaang makatakas ang isa sa kanila. Pero wala tayong direktang ebidensya na magpapatunay sa kanilang pagkakasangkot sa pagsunog. Ang pulis marahil. Okay lang. Basta't patuloy akong lalapit kay Beife. Mahahanap ko rin ang kahinaan niya. Clara, matutulungan kita. Alex, napakarami mo nang nagawa para sa akin. Si Beife ay matalino at mapanlin lang, at ayokong madamay ka dito. Dahil tinatawag mo akong Alex. Ito ang dapat kong gawin. Pero tayo, hindi naman talaga tayo magkadugo. Hindi ako pwedeng laging umasa sa iyo. Clara. Sa totoo lang, ako. Ethan. Sino ang nagpahintulot sa iyo na pumasok? Paumanhin, Ginoong Stone. Nandito na naman si Sofia para maghatid ng pagkain. Hindi ko siya napigilan. Ethan, nagdala ako ng pagkain para sa iyo. Bakit mo lagi akong binabaliwala? Anong ginagawa mo na naman dito? Aalis na ako kung gayon. Ano ang relasyon mo kay Ethan? Umalis ka. Mauna ka na. Ipaliwanag ko na lang mamaya. Bye, Faye. Pagod ka na. Heto, uminom ka ng kape at magpahinga ka. Sakto ang dating mo. I-post mo agad sa social media account ko ang isang anunsyo na nagsasabing napapanagot na ang salarin. Magdaraos ako ng memorial service sa sementeryo. Kung gugustuhin ng mga fans, sana magdala sila ng maliit na puting bulaklak para magpaalam. Isang taon na nga. Bakit gagastos para sa memorial service? Hindi mo pa rin nami-miss ang inang iyon at ang anak niya, di ba? Iniisip mo na talagang ginugunita ko sila. Ginagawa ko ito para mapanatili ang patuloy na atensyon sa usaping ito para mas kumita. Ah, ganun pala. Ang talino mo talaga.
Na-execute na ang salarin. Narinig niyo ba lahat iyon? Nakita niyo ba yon? Matagal ko nang hinintay ang araw na ito. Nang sobra. Yunzen, tao-tao, bakit niyo ako iniwan, mag-isa sa mundong ito? Galingan mo pa, mabuhay ka. Nakuha na ng yaya ang karma niya. Ang mga ganyan dapat mapunta sa impyerno. Masyado pang mabuti ang death penalty para sa kanya. Go, Bayfei. Mabuhay ka para sa asawa at anak mo. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa pagpunta ngayon. Sana, mapinyo lahat ang aking mga social media account. Una, makisama kayo sa pag-alala sa aking asawa at anak. Pangalawa, mahikayat niyo ako. Natulungan ng iba na tulad ng aking asawa at anak na mga biktima. Magagawa niyo ba yon? Bilang pagbabalik sa lipunan, nagpasya ako sa ngalan ng aking asawa at anak na pondohan ang pagpapatayo ng 108 paaralan. Pakiusap. Suportahan niyo ako. Suporta, 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 suporta. Lahat. Suportahan niyo po ako. Ipakita ang suporta niyo. Yung salbahing iyon, Siksi Bayfei. Ang kapal ng mukha niyang guluhin si Tao-Tao. Gamit ang pangalan ko at ni Tao-Tao para lokohin ang lahat. Talagang nakakadiri. Huwag ka na lang manood, lalo ka lang makakaramdam ng sama ng loob. Tungkol naman kay Zai Baifei, hayaan muna siyang mag-enjoy sa kanyang mga araw ng kasikatan. Kapag nakahanap na tayo ng matibay na ebidensya, doon magiging pighati ang kanyang kasiyahan. Eksakto. Siguradong pagsisisihan niya ito. Masyado kang emosyonal ngayon. Hindi pa ligtas para makipagkita ka kay Zai Baifei. Paano kung may mapansin siya? Mapapahamak ka. Pero kailangan kong gumawa ng paraan. Kung hindi ko kayan harapin si Tao-Tao. Sige. Ano man ang mangyari. Kasama mo ako. Ilalantad natin lahat ng krimen ni Zai Baifei. Bayfei, ang talino mo. Gamit ang donasyon bilang dahilan. Ang pera mula sa mga netizen, automatikong mapupunta sa ating bulsa. Ang problema lang, ang mga address ng 108 paaralan na ito ay medyo kakaiba. Mayroon bang nakatagong kahulugan? Hindi mo iyon maintindihan. Nagpasuri na ako sa mga espesyalista. Hanggat ang lahat ng mga paaralang ito ay may tayo, doon lang ako tunay na makakapagpahinga. Tao-Tao. Narito si Mommy para makita ka. Huwag kang mag-alala. Kahit na isugal ko ang buhay ko, hindi ko hahayaang ang mga masasamang tao na ito. Samantalahin ka ulit. Sa totoo lang, hindi mo kailangang maging pagod ng ganyan. Nandito ka? Paano ka napunta rito? Pumunta ako sa lugar mo para hanapin ka, pero hindi kita mahanap, kaya naisip ko na nandito ka. Bakit mo pa ito ipinapatong sa akin? Sige na. Isuot mo na lang. Hindi ba palagi natin itong ginagawa dati? Dati, noong umuulan. Lagi akong nakakalimot, at lagi mong nakakalimutan ang iyong payong. Kaya lagi kong ginagamit ang damit mo para ipatong sa akin. Sana makabalik tayo sa nakaraan. Pero heto, nitong nakaraang taon, malaki ang naitulong mo sa akin. Pero hindi naman ako nakatulong sa iyo kahit kailan. Sino ang nagsabi na hindi mo ako matutulungan? Kung hindi dahil sa, iniligtas mo ako nung mga bata pa tayo, malamang patay na ako ngayon. Sino itong bata? Si Qin Yan. Siya itong bata. Nabaon sa utang ang kanyang ama, at namatay ang kanyang ina. Pagkatapos ay nawala siya. Hindi ko inaasahan na mapunta siya sa aming tahanan. Kung gayon, hayaan si Qin Yan na manatili sa amin. Gusto ko si Qin Yan. Kung walang pahintulot ng kanyang pamilya, hindi natin siya maaaring i-adopt. Sabihin na lang natin na ito ay foster care. Yehey, Qin Yan, pwede ka nang tumira sa bahay namin. Kaya mula sa sandaling iyon, determinadong protektahan ka habang buhay. Nga pala, uy. Nung hinahanap kita kamakailan, lagi kitang nakakasalubong ni Miss Lin. Ano ng relasyon nyo? Huwag kang magkamali. Kami nang nagkakilala sa racetrack. Magkaibigan kami ng kuya niya at may mga transaksyon kami sa negosyo. Nakita niyang natalo ko ang kuya niya sa karera at simula noon ay ginugulo na niya ako. Pero ay, tumatanda ka na. At dapat ka nang maghanap ng kasintahan. Hindi ako nagmamadali. Pag-usapan natin yan pagkatapos mong makaganti. Hinahanap mo ba ako ngayon para pag-usapan kung paano haharapin sina Zai Baifei at Yao Le? Sa totoo lang, para makaganti sa kanila, pwede muna nating sirain ang relasyon nila. Iyan din ang iniisip ko. Kapag nagsimula na silang mag-away, parehong masasaktan ang magkabilang panit. Isa-isa ko silang babagsakin. Misyon.
Matagal na rin, mula nang bumisita kayo. Pagkarinig ko sa kasikatan ni Dixie kamakailan at sa pagtaas ng presyo ng stocks, personal akong naparito para batiin kayo. Ah, yan, lahat yan ay dahil sa tulong ni Miss Yon. Naging stable na ang kondisyon ni Miss Yao. Opo, salamat sa inyong pag-aalala, Miss Yun. Dati, nagkasala ako sa inyo, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Ayos lang. Natural lang naman na hindi ako makikipagtalo sa isang may sakit. Siksi, naparito ako ngayon para mag-alok sa inyo ng isang magandang oportunidad sa negosyo. Nagtataka lang ako kung narinig niyo na po ba si Fang Ping? Ang ibig niyong sabihin, yung tinatawag na fashion industry, guru, si Fang Ping. Tama, siya nga. Si Fang Ping ay kasalukuyang nasa bansa at naghahanap ng mga brand na makikipag-collaborate. Siya ay leader sa foreign trade para sa mga high-end brands. Kung makukuha natin ang kontrata niya, ang brand nyo, tiyak na, mabilis na magiging global. Miss Yon, nandito po ba kayo para tulungan akong? Makakonekta kami? Siyempre, walang problema. Gayunpaman, hindi ako nasa industriyang ito. Kaya tungkol sa kontrata, kailangan niyong magsikap pa kayo. Hindi na kailangang sabihin pa. Kailangan lang namin ang introduction ni Miss Yon at pagkatapos, malaki ang inyong matatanggap na gantimpala. Kung gayon, aalis na ako ngayon. Mag-ingat sa biyahe. Bye, Faye. Iwanan mo na sa akin ang gawaing ito. Sigurado akong gagalingan ko. Si Yun Song na babae, hindi ba siya parang tropeo lang na may koneksyon? Kailangan kong ipaalam kay Bye Faye kung sino ang pinakakapakipakinabang sa kanya. CJ, ang kontratang ito, ipapasa ko sa'yo, pero huwag mong sayangin. Huwag kang mag-alala, sigurado akong maisasara ko ito. Miss Yao, ikinagagalak kitang makilala. Hindi ko inaasahan na ikaw ay napakaganda. Ginoong Fang, huwag mo akong subukang ligawan. Marami na akong nakilalang magagandang babae, ngunit ang tulad ni Miss Yao, na may matatamis na salita at magandang pangangatawan. Talagang nakakabighani. Ay tunay na bihira. Ginoong Fang. Paumanhin, kailangan kong sagutin ang tawag na ito. Kumusta ang negosasyon? Malapit na matapos. Tatawag ako mamaya. Tinitingnan mo ba ako? Oo, boss, o asawa. Siyempre, ang boss. Ginoong Fang, talagang alam mo kung paano manligaw. Halos nakalimutan ko na ang pangunahing layunin. Pag-usapan na natin. Ang kontrata. Paano kung ngayong gabi? Pag-usapan natin ito ng detalyado. Kahit hindi magtagumpay ang kontrata, ang pang-aakit kay Fang Ping. Ano pa si Zai Bai Fei kumpara doon? Nahuli na ang isda. Umakyat kayo sa 10 minuto. Miss Yao, talagang napakaganda mo. Kaya, hindi mo ba nais gumawa ng iba? Fang Ping, lumabas ka dito. Saan nanggaling ang pokpok na ito? Paano siya naglakas loob hawakan ang lalaki ko? Ako ay Oh, mahal, huwag kang magalit. Siya ay narito para sa negosyo. negosyo. Sino ang nakikipagnegosyo sa kama? Kung maglalakas loob kang makipagtulungan sa ganitong uri ng kumpanya, hihiwalayan kita. Bye Faye, kailangan mo akong ipagtanggol. Sinira nila ang aking reputasyon at dangal. May lakas ka pang sabihin yan? Pinapunta kita para makipagnegosasyon sa kontrata. Hindi para mangakit ng asawa ng iba. Dahil sa'yo, nasira ang kontratang ito. At may lakas ka pang umiyak. Hindi ko alam na kasal na siya. Hindi mo alam na kasal na siya. Hindi mo ba alam na may lalaki ka na? Umaarte ka ba? Napatay na ako. Ha? Ako. Ben, kumalma ka. Kahit ano pa yan, hindi ka pwedeng manakit ng babae. Hindi ko siya sinaktan. Nandito lang siya mag-isa. Umaarte na mamamatay na.
Sa totoo lang, kasalanan ko rin. Hindi ko sinabi sa'yo ng maaga. Si Frank, kasal na. Hindi ko lang inaasahan. Sin, gagamit ka ng honey trap para isara ang deal. Paano ko naman gagamitin ang mga maruruming taktika na yan? Kasalanan lahat yan ng pinsan ko. Siya yung kumilos ng kusa. Sa totoo lang, sa tingin ko, hindi pa siya lubusang gumagaling sa sakit niya. Yun, sa tingin mo ba, maililigtas pa ang sitwasyong ito? Huwag kang mag-alala, nakausap ko na, sina Frank at ang asawa niya. Sabi nila, pwede nang pirmahan muli ang kontrata. Ang hinihiling lang nila ay, paalisin mo si Miss Yao. Yun, walang problema yan. Ben, tumahimik ka. Tumahimik ka. May tao. Paalisin niyo tong babae sa tabi ko. Ben, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ben, pakawalan mo ako. Salamat Sin sa pagkakataong ito para makipagtulungan. Salamat Linra Frank sa paglimot sa mga nakaraang hindi pagkakaunawaan. Salamat yun sa pagiging tulay natin. Gusto kong mag-alay ng toast para sa inyong tatlo. Tagay. Para sa matagumpay ninyong pagtutulungan. Sa tagumpay. Tagay. Linra Frank, sa pagkakataong ito, masaya ako. Kaya, paalam na ako ngayon. Sa susunod, kailangan nating uminom hanggang sa bumagsak tayo. Walang problema. Sa susunod na nandito ka, sagot ko na. CJ. Ang pagganap sa ganitong palabas ay mas nakakapagod kaysa sa pagnenegosyo. Kung hindi dahil sa mabuti kong kaibigang si Quentin, hindi ko sana titingnan ang babaeng yun. Yun. Sabihin mo kay Quentin na sa susunod na magtutulungan tayo, dapat bigyan niya ako kahit 10%. Tinutulungan ako ni Emmy Frank. Paano ko naman hihingin sa kanya ang kompensasyon? O, ipinagtatanggol mo na siya ngayon? Kayo na ba? Kung ganoon, ikaw ba ang magbibigay ng kompensasyon? O siya, pareho lang naman. Anong magkasintahan ang pinagsasabi mo? Siguro masyadong nakainom si Emmy Frank. Halika na, inom tayo. Ben, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Alam kong mali ako. Umalis ka. Kung hindi dahil kay yun, muntik mo nang masira ang kontrata. May gana ka pa bang humingi ng isa pang pagkakataon? Ikaw na babae, delubyo ka. Kung hindi dahil sa'yo na nagbigay ng apo sa pamilya natin, matagal na kitang pinalayas. Ben. Kasalanan lahat yan yun. Siya siguro, ang nagplano nito. Tao-tao. Siguradong maghihiganti si Mommy para sa'yo. Ang bastos mo, naglakas loob ka pang magpakita. Pinsan, bakit hindi ka pa nasa bahay nagpapagaling? Sino ang pinsan mo? Tumigil ka nga sa kalokohan mo, sabihin ko sa'yo. Kami ni Ben, may anak na. Kaya, si Mrs. Zai, ako lang yun. Siya at ikaw, nagpapalipas oras lang. Evresksi. Pero si Evresksi, hindi na ba siya patay? Ang ibig mong sabihin, yung si Sophie na panandalian lang ang buhay, hindi niya na-enjoy ang biyaya, kaya ako na ang papalit sa kanya. Evresksi. Pero si Evresksi, nakarating na siya dito. Sinasabi mo sa akin lahat to. Hindi ka ba natatakot na sisihin ka niya? Dahil ngayon, hindi ko talaga balak na, hayaan kang umalis. Bilisan niyo at dakpin siya, at ay pakulong niyo siya para sa akin. Bitawan mo ako. Hayaan mo akong umalis. Hoy! Arestuhin sila. Paano kayo nagdala ng mga tao? Paano mo nalaman? Kuya, Saan ka pupunta? si Benxi, pinapunta ako sa park sa labas ng bayan. Imposible. Minamanmanan siya ng mga tauhan ko. Hindi siya umalis ng bahay mula nang umuwi kagabi. Sa kabilang banda, yung babaeng siyaw. Siguradong may patibong dito. Kung gayon, makisabay na tayo sa plano nila. Ngayon, sigurado akong sisirain kita.
Habulin siya. Bitawan mo ako. Kuya, ang dami mong dugo. Kailangan nating pumunta agad sa ospital. Ayos lang ako. Unahin muna natin si Yao. Ikaw, dalhin mo siya sa pamilya Xi. Iwan mo lang siya sa pintuan. Ikaw na malas. Bakit nandito ka pa? Huwag kang pumasok at guluhin ang doktor na ginagamot ang sugat. Bitawan mo ako. Ikaw na gulo. Walang magandang nangyayari kapag nakikita ka ni Quentin. Paano mo ako nagawang harangan? Bawal. Sige. Kung gayon, ngayon ay tuturuan kita ng leksyon. Naglakas loob ka na namang mag-eskandalo? Ayaw mo na ba sa kamay na yan? Kakabandage lang yan. Ayos lang ako. Humingi ka ng tawad kay Yon. Ayoko. Nandito ako para sa'yo. Quentin, ikaw na walang puso. Ayos lang ako. Hindi ka naman siguro binyuli, di ba? Pagbalik ko, sasabihin ko sa kapatid niya na tapusin ang kooperasyon. Ano naman ang mangyayari sa akin? Bata lang siya. Ano ang magagawa niya sa akin? Ikaw naman. Kailangan mong alagaan ang sarili mo mula ngayon. Ben, si Yon, ang sumubok pumatay sa akin. Kailangan mong ipaghiganti ako. Ako. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang ugali mo. Paano mo siya ininis? May nasabi ka bang hindi dapat? Ako. Hello, Yun. And Kixi, may gusto akong pag-usapan sa iyo. Makikipagkita ako sa iyo sa baba sa kumpanya mo. Sa coffee shop mamaya. CJ. Pag uwi ko, kakausapin kita. Kung malaman ko na may nasabi ka na hindi dapat, hindi ka na makakalabas ng kwartong ito muli. Miss Yon, paumanhin po ako sa ngalan ng aking pinsan. Wala naman siyang sinabi na mali, di ba? Maririnig mo naman. Kami ni Ben ay may anak, kaya si Mrs. Zai ay ako lang. Ang ibig mong sabihin, si Sophie, yung panandalian lang, hindi niya na-enjoy ang kapalaran, kaya kailangan kong pumalit sa kanya. Miss Yon, ang pinsan ko ay may problema sa pag-isip at siya. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa kanya. Ang pakialam ko lang ay sa iyo, Ben. Sino ang pipiliin mo sa huli para maging Gifrexi mo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Binibining Yon kung sa nakaraan man, ngayon o sa hinaharap. Ang asawa ko ay palaging si Sophie at si Sophie lang. Ben, ikaw ang pinakamatalinong negosyante na nakilala ko. Kaya mas mabuti pang maging prangka at direkta. Gaya ng nabanggit ko po dati, ang tatay ko ay may negosyo sa ibang bansa. Mayroon siyang malawak na imperyo ng negosyo. Pero dahil anak niya ako, ipinagkatiwala niya ang negosyo sa pinsan ko muna para pamahalaan. Gusto kong makipag-engage sa iyo para masigurado ang negosyo ng tatay ko. Sa pamamagitan lang ng pakikipag-engage, kung mahuhuli si Banks sa patibong sa lalong madaling panahon, sa araw na iyon, tiyak na magkakaroon ako ng malaking palabas para sa kanya. Makikipag-engage, ito. Huwag kang magmadali, maaari kang maglaan ng oras para pag-isipan. Maghihintay ako. Ben, masama ito. Yung lintik na yaw, nakatakas siya. Ano? Ben Zai, napakarami ko ng isinakripisyo para sa iyo, at ikukulong mo ako habang buhay, para sa babaeng iyon. Sa loob ng 3 araw, ilipat mo sa akin ang 10 milyong piso, at ipadala ako sa ibang bansa. Kung hindi, ilalantad ko ang lahat ng iyong mga lihim, ilalabas ko lahat. Kuya, bakit mo bigla dinala ako dito? Nakikita kong masyado kang stress kamakailan. Dinala kita dito para mag-relax ka muna. Mabuti ito para sa isip at katawan mo. Tara, maglakad na tayo. Shin yan. Bakit ka nandito na naman? Hindi, ginagawa ko lang ito para sa iyo. Natatakot akong baka, malamang malinlang ka ng babaeng ito. Tingnan mo ito. Sa likod mo, inaakit niya ang ibang lalaki. At ang lalaking ito ay, kamakailan lang online, na nagtatanggol sa kanyang yumaong asawa at mga anak, Mr. Zai, TSK. Ang kapal naman ng mukha. Tumahimik ka.
Walang kinalaman ito sa'yo. Babalaan kita. Huwag kang magkakalat ng chismis. Kung hindi, ang iyong Apex Corporation ay hindi na kailanman makipagtulungan sa amin muli. Xinyan, anong kalokohan ang ipinuno niya sa isip mo? Makikita mo, hindi magtatagal at makikipag-engage siya sa ibang lalaki. Kung hindi ka maniniwala sa akin, ipagtatanggol mo pa rin siya noon. Xinyan. Pamilyar ang pangalan mo, na pamilyar. Maaari bang ikaw ang inampong ng pamilyang Song? Kumusta ang investigasyon? Ito ang mga litrato nila na magkasama. Mula sa aking investigasyon, ang kanilang relasyon ay napakalapit. HMPH, hayop ka. Sa wakas, may hawak na ako laban sa iyo. Patuloy mong subaybayan ang babaeng iyon. Kung may mangyari, sabihin mo agad sa akin. Naiintindihan ko. Bye, Faye. Lakas ng loob mong bumalik. Hindi ba't gusto mo akong bantaan? Ako, bumalik ako, dahil ayokong makita kang niloloko ng babaeng iyon. Ano ang ibig mong sabihin? Nakita mo na ang mga litratong ito, at maiintindihan mo. Kinyan. Paano naman si Yunsong? Napunta sa kanya? Hindi ba't si Xinyan ang pinaka tapat kay Song Yunjen? Si Yunsong, siguradong inayos niya na, nandyan siya sa tabi mo. Kung totoo ang sinasabi mo, ang paglapit nila sa iyo ay para sa... Huwag kang mag-alala, Bye Faye, malalaman ko rin agad ang motibo niya sa paglapit sa iyo. CJ, Mama. Mabuting anak ni Mama. Nandito ka ba para tingnan ako? Na-check ko na. Sigurado ka ba, hindi ka nagkamali ng rinig? Hindi ka nagkakamali. Personal kong narinig silang dalawa na tinawag ang isa't isa na ina at anak at nagyakapan at umiiyak. Imposible. Paano nangyari iyon? Paano siya nabubuhay pa? Sinasabi mo bang si Yunsong ay si Song Yunzen? Impossible. May hangganan ang mga kasinungalingan mo. Paano naging imposible? Ang mga mata ni Yunsong at ni Song Yunjen ay magkapareho. Nagtest na ako sa kanya. Hindi siya allergic sa chocolate at wala siyang birthmark sa kanang balikat. Hindi maaaring si Yunsong si Song Yunzen. Lahat iyon ay pwedeng pekain. Sadyang nilapitan ka niya, siguradong handa siya. Uy, kumusta si Yunsong? Bayfi, babalik ang tatay ko bukas. Isama mo si tita. Sa hapunan, pwede nating pag-usapan ang kasal natin. CJ, tapos maya-maya, padalhan mo ako ng lokasyon. Bye Faye, kailangan mo akong paniwalaan. Si Yunsong ay si Song Yunjen. Kung hindi ka maniniwala sa akin, hahanap ako ng paraan para makuha ang buhok ni Yunsong. Para sa DNA test. Ginang, ito ang aking regalo para sa'yo. Tingnan mo. Ito, totoo ba ito? Nanay, Kung hindi makumbinsi si tita, maaari mo itong ipatest sa isang ahensya. nasa abroad ako. Nasa negosyo ako ng alahas. Ang mga hiyas na na-appraise ko ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 8,000 piso kung hindi man 10,000 piso. Bakit naman ako magbibigay sa'yo ng peke? Masira niyan ang reputasyon ko. Hihi. Tama. Ang anak ko, si Bayfei, ay nasabi na sa akin ang lahat. Sinabi niya na ikaw ay nasa abroad na may malaking kayamanan. Nakakalungkot, wala kang anak na lalaki. Nakuha mo ang anak ko bilang manugang mo. Swerteng-swerte ka talaga. Nanay, kumain ka na lang at huwag ka nang magsalita. Haha. Ayos lang, mahal ko. Ilalagay ko na lang ito sa ganito, basta ang anak mo ay mabuti sa anak ko. Ang aking bilyon-bilyong ari-arian sa ibang bansa ay sa hinaharap ay pamamahalaan nila. Bilyon? Bilyon. Elenan, Ha, hindi nila ito mauubos sa buong buhay nila. Hihi. Naku, pero huwag kang mag-alala. Ang anak ko ay kilala online bilang isang modelong asawa. Siya ay sa kanyang dating asawa at sa aking apo. Oh, kahanga-hanga, talaga. tama na, nanay. Dating asawa, pangalawang kasal, at may anak. Mahal ko, hindi mo pa alam. Ang anak ko ay isang internet celebrity. Naku, ang kaso lang, Lene, kung ang anak mo ay celebrity, wala akong pakialam. Ang alam ko lang, ay hindi ko pwedeng hayaan ang anak ko na magpakasal sa lalaking nasa pangalawang kasal. Nanay, dapat mauna ka na. ako
Ako. Tatay, kasalanan ko na hindi ko nasabi sa iyo. Hindi ako nagmamalasakit kung si Bai Fei ay nasa pangalawang kasal. Ang mahalaga sa akin ay siya bilang tao. Pakiusap, sumang-ayon ka. Impossible. Kung pakasalan mo siya, magpapanggap akong wala akong anak na babae. Hays, tatay. Bai Fei, huwag kang mag-alala. Sigurado akong mapapapayag ko si tatay. Yunsong. Salamat. Si Yunsong ay si Song Yunjen. Kung hindi ka maniniwala sa akin, hahanap ako ng paraan para makuha ang buhok ni Yunsong para sa DNA test. Anak, Nanay. Bakit mo tinatawag na? Anak si Yunsong. pagkatapos mahuli si Maping noong huli, gusto ko sanang dalawin si tita sa ospital. Pero si tita, sabi niya kamukha ko raw ang anak niya, at kinilala niya akong inaanak niya. Binibining yun, kamukha mo, ang anak ko. Pero, hindi ko na siya makikita muli. Maaari mo bang maging inaanak ko? CJ. Nanay. Mabuting anak ni nanay. Ay. Kaya pala, Bayfi. Kayo, na ba? nanay. Kami, Ay ikakasal na. Bayfi. Yunsong, totoo ba ang sinabi niya? Ikaw. Panahon na para magsimula ng bagong buhay. Huwag mo lang kalimutan, sina Yunzen at Tao-Tao. Huwag kang mag-alala, Ninang. Ako, kasama si Bayfi. Ay bibisitahin sila. May mga tauhan si Yao Len na sumusunod sa'yo. Natatakot akong alam na niya na ikaw si Song Yunjen. Kaysa marinig pa ito ni si Bayfi sa iba. Mas mabuti pang sabihin ko na lang sa kanya. mukhang, hindi talaga siya si Song Yunzen. Yunsong, may kilala ka pa bang iba sa pamilya Song? Anong problema? Ito, paano mo ito ipapaliwanag? Paano mo nakuha ang mga litrato namin ni Kinyan? Hindi ba sabi mo, wala ka nang kilala pa sa pamilya Song? Bakit ka kasama ni Kinyan? Si Kinyan ay bahagi rin ng pamilya Song. Nakilala ko siya sa ibang bansa. Palagi niyang sinasabi, nakamukha ko raw ang kilala niya, dati. Kinyan, inampun siya ng pamilya Song noong bata pa siya. Isang parasitiko lang. Hindi mo alam? Mukhang masyado akong konektado sa pamilyang ito. Hindi. Dapat ang mga matang ito, ang nakatakdang makasama sila. Halos, napagkamalan mo ako, hindi ba? Iyon lang ba? Bayfi, kung hindi mo gusto si Kinyan, hindi ko na siya makikita muli simula ngayon. Kumpara sa kanya, mas mahalaga ka sa akin, syempre. Isang taang pulseras. Gaano katagal ko pa ito titingnan? Bayfi, sa wakas ay umuwi ang kuya ko para bumisita. Sapat na ang pagmumukha mo sa hapagkainan. Ngayon babalik ka pa para makipag-away? May mali ba akong sinabi? Ha? Binili ng isang parasitiko. Ikaw lang ang magtuturing nito na parang kayamanan. Mag-ingat ka, lolokohin ka niya para makuha ang lahat ng yaman ng tatay mo. Tinutulungan mo pa siyang bilangin ang pera. Tama na yan. Bayfi, kapag sinasabi mo ang mga ganyan, dapat isipin mo ang sarili mo. Ang kumpanya niya ngayon, itinayo niya lahat mula sa simula. Habang iniisip mo lang ang mga shares ng tatay ko. Sino ang tunay na parasitiko dito? Mukhang, hindi talaga siya si Song Yunzen. Hindi iwan ni Song Yunzen ang kapatid niya para sa akin. Pero si Yunsong, ang iniisip lang ay ang nararamdaman ko. Bayfi. Nakuha mo ba ang buhok? Hindi na kailangan ng testing. Yunsong, hindi siya si Song Yunzen. Pero, Tama na. nagdesisyon na akong pakasalan si Yunsong. Mas mabuti pang kumilos ka ng maayos. Kunin mo ang bata at umalis muna kayo sa Viking City. Kaya ko pa kayong suportahan, ikaw at ang bata. Kung hindi, si Song Yunzen, ang magiging kapalaran mo. Ginoong Xi, kami po ay mula sa kagawaran ng pangangasiwa ng munisipyo. Nakakatanggap kami ng impormasyon mula sa isang hindi kilalang nagbigay. Pinaghihinalaan ka namin sa iligal na pangangalap ng pondo. Dalhin sa palayo. Hoy, anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako, nagkakamali kayo. Bayfi, anong nangyayari? Yunsong, kailangan mo akong iligtas. Mali sila. Yunsong, Bayfi, Miss, huwag po ninyong hadlangan ang opisyal na gawain. Bayfi, huwag kang mag-alala. Sigurado akong mapapalaya kita.
Bayfei. Ayos ka lang ba? Yunsong. Salamat sa'yo kaya ako, nakalabas na yung pagkakataon. Sa totoo lang, hindi naman ako masyadong nakatulong. Ang nag-report sa iyo, nagbigay lang ng, parang, mga chat log ng iligal na pangangalap ng pondo. Walang sapat na ebidensya. Malamang gusto lang nilang guluhin ka. Guluhin ako. Bayfei. Nakasakit ka ba ng damdamin ng iba? Kamakailan, ang taong ito, malamang dati kayong magkasundo, at kilala ka niya ng mabuti. Alam ko na kung sino. Bakit hindi mo ibinigay ang lahat ng ebidensya? Sapat na ang halagang iyon. Para makulong si Baifei ng ilang taon. Hindi pa sapat. Nagsisimula pa lang ang plano. Hindi pa oras para tapusin. Bayfei. Bayfei. Malala na ito, yung babaeng iyon, si Yaole. Tumakas na naman kasama ang anak niya. Gaya ng inaasahan ko, yung bayarang iyon. Magmaneho kayo papunta sa labas ng bayan. Huwag kayong gagawa ng kalokohan. Yaole. Bakit ikaw? HMPH, Song Yunjen. Huwag kang magpanggap sa akin dito. Kaya kitang patayin ng 1 beses, at kaya kitang patayin ng 1,000 beses. Song Yunjen, bakit hindi ka papatay? Bakit hindi kayo namatay ng sabay? Ikaw at yung batang iyon, at naglakas loob ka pa na agawin ang pwesto ko bilang Mrs. Zai. Ako. Hindi ko alam ang sinasabi mo. HMPH. Kapag nakuha ko na ang resulta ng DNA test, tingnan natin kung paano ka pa makakapagdahilan. Sir, nakagat na ang pain. Hanapin si Baifei sa loob ng 1 araw. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Zenjen. Kailangan mong mag-ingat ng mabuti. Ginoong Xi, may nag-iwan ng sulat sa reception desk. Baifei. Magdala ka ng tseke na 10 milyong piso sa lalong madaling panahon. Sa bodega sa labas ng bayan, para ipalit sa iyong kasintahan. Kung hindi, papatayin ko siya. Puta. Mukhang hindi ko na kayo pwedeng hayaan pa. Yung malanding Yunsong. Siya nga si Song Yunjen. Ngayon, tingnan natin kung paano ka pa makakapagdahilan. Miss Yao, masamang balita. Nakatakas siya. Ano? Ano pa silbi ninyo? Hindi siya nakalayo. Hanapin niyo siya, lahat kayo. Opo. Baifei, paano ka? Baifei, ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Noong bantaan mo ako, hindi mo naisip ito. Hindi kita binabantaan. Kinidnap ko si Yunsong para patunayan ang pagkakakilanlan niya. Tama. Ang test report, nasa kotse ko. Sige, tingnan mo, malalaman mo pag nakita mo. Maniniwala ako sa iyo sa huling pagkakataon. Hanapin mo ang binanggit niya. Opo. Baifei, niloloko ka lang ng babaeng iyan. Bumalik siya para mag-higanti. Ginoong Xi, hinanap ko kahit saan, pero hindi ko nahanap ang test report. Ano? Ano pa silbi mo? Imposible. Malinaw na nilagay ko sa kotse. Imposible.
Imposible. Bye, Faye. Totoo ang sinasabi ko. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Nagkaanak pa nga ako para sa iyo. Napakarami ko nang ginawa para sa iyo. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Sinabi ko na sa'yo noon, kung maglakas loob kang hindi sumunod sa akin, ang kapalaran mo ay magiging katulad ng kay Song Yun-sen. Lahat ng ito ay gawa mo rin. Bye, Faye. Hayop ka. Akala mo magkakaroon ka ng magandang katapusan. Hihintayin kita sa ibaba. Hihintayin kitang makasama ako sa impyerno. Yaole, noong sinaktan mo ako at si Tao Tao noon, naisip mo ba na darating ang araw na ito para sa iyo? Beifi, Yun Song, ikaw, anong ginagawa mo rito? sinubukan akong patayin ni Yaole. Nakakatakot talaga. Buti na lang nakawala ako sa mga lubid at nakatakas. Pero kahit anong lakad ko, hindi ako makalabas. Salamat at dumating ka para iligtas ako. Huwag kang mag-alala, ligtas ka na ngayon. Paano nasunog ang bodega? Nasaan si Yaole? Ah, nasusunog na ang bodega nang dumating ako. Akala ko nasa loob ka kanina. Halos sumugod na ako sa loob. Pero mayong ligtas ka na. Nakahina na ako ng maluwag. Kung malalaman ng tatay ko na isinugal mo ang buhay mo para iligtas ako, siguradong papayag siya sa kasal natin. CJ, tara na. Hindi ko inaasahan na isusugal ni Ginoong Xi ang buhay niya para iligtas ang anak ko. Bilang isang ama, kailangan kitang pasalamatan anuman ang mangyari. Tito, napakabuti mo, nalungkot na ako minsan nang mawala ng mahal sa buhay. Sa pagkakataong ito, siguradong hindi ko na mawawala si Yun Song. Maaasahan mo, alahanin ko siya ng mabuti. Ngayon, pero, paghiwalayin muna natin ang mga bagay. Bilang kanyang ama, gusto ko ang anak ko ay makahanap ng tunay na kaligayahan. Ngunit sa ngayon, online, maraming balita tungkol sa iyo at sa iyong dating asawa na nagsasabing hindi ka na muling mag-aasawa. Kung gayon, ano ang ibig sabihin yan para sa anak ko? Mayroon lang akong isang hiling ngayon. Kailangan mong ipahayag sa publiko ang iyong muling pag-aasawa online. Tito, baka hindi magandang ideya yan dahil itinayo ko ang aking karera sa aking mga tagahanga. Kung gagawin ko ngayon, tama na. Kung gagawin mo ang sinasabi ko, ang aking mga ari-arian sa ibang bansa ay mapapasa iyo lahat para pamahalaan. Kung hindi ka susunod, sa tingin ko, hindi matutuloy ang kasal na ito. Tatay, huwag kang mag-alala. Mahal na mahal ako ni Baife. Siguradong gagawin niya ito. Kumain muna tayo. CJ, ilalantad ko ang pangit mong mukha sa publiko at sisirain ang iyong reputasyon. Bakit ka gumagawa ng desisyon para sa akin? Bakit ka gumagawa ng desisyon para sa akin? Kung malaman ng mga netizen ang tungkol sa muli kong pag-aasawa ngayon, masasayang lang ang mga taon ng pinaghirapan ko, hindi ba? Baife, gusto mo bang magpakasal o hindi? Sinabi lang ng tatay ko na ibibigay niya sa iyo ang lahat ng kanyang ari-arian pagkatapos ng kasal. Sapat na iyan para bilhin ang isang daang ng iyong maliit na kumpanya. Hindi mo pwedeng makuha pareho, di ba? Yun Song, gusto kitang pakasalan, pero hindi kita papakasalan. Para sa ari-arian ng tatay mo. Mahal kita. Pero natatakot ako na pagkatapos nating magpakasal. Baife, pagkatapos nating magpakasal, lilipat tayo sa ibang bansa at wala nang anumang bagay sa China. At wala nang anumang bagay sa China ang makakaapekto sa atin. Pag-iisipan ko. Ano? Si Yaole, ang tusong babaeng iyon. Nagbigay sa akin ng apo, pero hindi pa rin siya naging manugang ng pamilyang Xi. Wala pa namang naibibigay ang pamilyang yun. Ang pagsang-ayon sa kasal ay pagbibigay na namin ng konsesyon at gusto pa rin niya na ipahayag natin ang kasal online. Anak, napakapambihira mo. Maraming babae ang naghihintay para sa iyo. Handa ka bang isuko sila para sa isang tao mula sa pamilyang yun? Para sa isang tao mula sa pamilyang yun? Nay, pero ito lang ang paraan para mapakasalan ko si Yun Song. O, anak kong tanga. Makinig ka sa nanay mo. Ang mga pamilya tulad ng pamilyang yun ay pinakakinatatakutan ang mga iskandalo. Para sa iyo naman, basta't siguruhin mo ang kasal kay Yun Song. At magkaroon pa ng anak. Nay, ano ang ibig mong sabihin? Pagkatapos, ang matandang yun na iyon ay magmamakaawa sa iyo na pakasalan mo ang kanyang anak. Yun Song, nagdesisyon na ako. Para sa iyo, handa akong ipahayag ang balita ng ating kasal. Online. Talaga?
Hindi ka natakot sa paninisi ng mga netizen? Oh, gaya ng sabi mo dati, lilipat tayo sa ibang bansa pagkatapos nating magpakasal. Bakit pa natin sila papansinin? Halika na, uminom tayo, para magdiwang. CJ, Bayfi, bakit parang nararamdaman ko na medyo nanghihina ako? Yun Song, nalasing ka ba? Baka, pwede kitang tulungang magpahinga. Halika. Hindi ka pa nga kasal, at nakikipagstay ka sa hotel kasama ang ibang lalaki. Kukuhanan ko agad ng litrato, at ipapadala ko kay Yan. Hindi ako naniniwala na si Yan ay ipagtatanggol ka pagkatapos makita ang mga litratong ito. Bayfi, Song Song, huwag mo akong pahirapan. Magkaanak tayo. Kapag nagkaanak na tayo, papayag ang tatay mo sa kasal natin. hindi, hindi. Yun Shen. Hintayin mo ako. Magiging okay ka. Yun Song. Kuya, anong nangyari? Bakit hindi ka pumunta sa ospital? Masaya akong okay ka. Sobrang saya akong okay ka. Yun Shen. Iniwan mo na ba talaga ako? Marami pa akong gustong sabihin sa'yo. Yun Shen. Yun Shen. Buhay ka pa, di ba? Yun Shen. Akala ko na. Mawawala ka na naman sa akin. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Kontrolado ko lahat. Pigilan mo yan. Tito, bakit ka nandito? Suga pa ka. Paano mo nagawa ito sa anak ko? Ako, mga gwardiya, bubugin niyo siya ng husto. Hindi. Hoy, huwag. Nagkamali ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa ganito kapanganib? Alam ko lang na hindi ka sasang-ayon kaya. Sige, pangako sasabihin ko sa iyo sa susunod. Tingnan ko muna ang mga sugat mo. Ayos lang ako. Mukha lang nakakatakot. Magpatuloy ka na sa iyong mga gawain. Kung gayon, mauna ka na sa ospital. Hahanapin kita doon mamaya. Sige. Tito, nagkamali ako. Mahal na mahal ko lang si Song Song. Medyo nalasing ako ngayong gabi. At hindi ko lang napigilan ang sarili ko. Hindi mo napigilan ang sarili mo. Dapat ko. Alam ko ang plano mo. Gusto mo lang tapusin na ito. At pagkatapos ay pilitin ako na ipagkasundo ang anak ko. Tama? Hindi ako. Hindi ko ginawa yan. Paano ko magagawa ang ganoon? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Nasuri ko na ang surveillance ng hotel at ang mga sangkap sa inumin na yon. Ito ay pagtatangkang pagdroga. Alam mo ba kung ilang taon ka maaaring makulong? Song Song, lahat yan ay dahil gusto ko lang talagang makasama ka. Pakiusap kay Tito para sa akin. Sumpa ko, hindi ko na ito gagawin, sa'yo muli. Dad, hindi naman ganoon kaseryoso. Paano kung... Tama na. Kung ipagtatanggol mo siya muli ngayon, hindi na kita kikilalanin bilang anak ko. Ngayon, tiyak na, isusumbong ko siya sa istasyon ng pulis. I-anunsyo. Handa akong ipahayag yan. Ipahayag ko agad ang balita ng aming kasal ni Song Song. Tito, pakiusap patawarin mo ako. Dad, sinabi ni Bayfi na ipapahayag niya. Kaya pakiusap huwag kang tumawag sa pulis. Lenwe. CJ, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon ngayon kung hindi ko makita ang magandang balita bukas. Tiyak na isusumiti ko ang ebidensya sa istasyon ng pulis. Hello, Song Song.
Kuya, kumusta ka? Ma-discharge ka na bukas, Yunshen. Ma-discharge ka na bukas, Yunshen. Nakita ko ang ipinost ni Bai Feizai. Nagtagumpay ka. Tingnan mo agad ang iyong telepono. CJ, Pagkatapos ng sunog na yon, madalas kong napapanaginipan ang aking asawa at anak. Palagi nila akong hinimok sa aking mga panaginip na magsimula ng bagong buhay. Kung hindi sila makakapagpahinga ng payapa. Ngunit kamakailan lang, matagal na silang hindi bumibisita sa akin. Mga panaginip, kaya lahat yun ay palabas lang. Nakakadiri. Magsimula ng bagong buhay. Nagkaroon ba ng pagkakataon ang iyong asawa at anak na magsimula ng bagong buhay? Mukhang totoo, ang mga chismis noon. Isa kang walang kwentang tao, na ginamit ang asawa at anak para umasenso. Mukhang nasisiyahan ka sa pagpapakasaysa sa trahedya ng tao. Talaga bang iniisip ng iyong pamilya ang ganitong pag-uugali? Bayfixie. Ang tunay na palabas ay darating pa. Bayfi. Masamang balita ito. Dahil sa online backlash, laban sa iyo, maraming kliyente ang gustong mag-refund at ang mga distributor ay patuloy na tumatawag, humihingi ng paliwanag. Mga oportunistang hangad. Lumapit ka rito. Gawin mo ang isang bagay para sa akin. Matalino ka pa rin, Bayfei. Pupunta na ako ngayon din. Yunsong. Nakita mo ba ang balita online? Baligtad na ang opinyon ng publiko. Anong pagbaligtad? May nagpost ng video na ito, online. Ngayon, sinasabi na nila lahat na si Bai Fei ay nakuha na ang pag-aproba ng kanyang dating biyenan at dapat nila siyang suportahan sa pagsisimula ng bagong buhay. Kung hindi problema sa biyenan at tinanggap pa ang isa pang anak na babae, mas mabuti pang hayaan na lang ng ibang tao ang sarili nilang buhay. Hindi mo ba iniisip na ang babaeng ito ay kamukha ni Bayfei na dating asawa? Sa tingin ko rin, yung tema ng kapalit, mas lalo ko tong sinusuportahan. Mali ang pagtingin ko kay Bayfei. Hindi ko inaasahan na ganito siya kawalang hiya. Hindi ko inaasahan na ganito pala ang panlasa mo sa pagpapakasal kay Bayfei. Hindi ka naman siguro seryoso na mahal niya talaga, di ba? Yunhui, huwag ka sanang magalit. May mga dahilan ako sa pagpapakasal sa kanya. Huwag mo akong sisihin sa panghihimasok. Ayoko lang makita kang sumugod sa apoy. Sa totoo lang, hinala ko si Bayfei ay may kinalaman sa pagkamatay ng kapatid ko. Mas mabuti pang lumayo ka sa mga taong tulad niya. Yunhui, maniwala ka sa akin. Alam ko ang ginagawa ko. Kailangan mong pumunta sa handaan ng kasal. Bibigyan kita ng magandang palabas. Salamat sa inyong lahat sa paglaan ng oras mula sa inyong abalang schedule para dumalo sa handaan ng kasal namin ni Sarah. At salamat sa inyong lahat para sa inyong suporta. Dito, gusto kong hilingin sa lahat na maging saksi para sa akin. Ethan, nangangako ako na magiging mabuti ako kay Sarah sa hirap man o ginhawa. Hindi ko siya iiwan. Mabuti. Ngayon, pakiusap ang magiging mag-asawa. Magpalitan ng engagement rings. Ano, pinsan? Huwag kang magkunwaring hindi mo alam. Sinasabi ko sa iyo. May anak kami ni Ethan. Si Mrs. Zai ay ako lang. Pinaglalaroan ka lang, niya. Pinag-uusapan mo si Sofia, yung maltong panandalian, HMPH. Hindi niya na-enjoy ang swerte, kaya natural lang na ako ang papalit sa kanya. Paano na-leak ang recording na ito? Ako ang nag-upload nito. Naisip ko, dahil may anak ka na, dapat ipaalam ko na sa lahat ng maaga. Hindi naman pwede na. Magiging stepmother ako nang walang nakakaalam. Lahat, huwag kayong maniniwala kahit isang salita. Huwag kayong magpapalinlang. Sa tao sa video na ito, baliw siya. Talaga? Kung gayon, paano mo ipapaliwanag itong paternity test? Kung gayon, may bago ng kasintahan si Bayfei. Mukhang hindi ito ang kanyang ex-asawa o ang kasalukuyan niyang partner, kung gayon. Ang batang ito ay mukhang hindi bababa sa 1 taong gulang, tama? Kung susumayan ng panahon, halos tiyak na nagkaroon siya ng anak na ito sa panahon ng pagkamatay ng kanyang ex-asawa at anak. Ginagamit niya ang kanyang namayapang asawa at anak para kumita. Sinusuportahan ng kanyang kabit at anak sa labas. Sobra na yan. Ano ba talaga ang balak mo? Ayoko lang na manatili ang lahat sa kadiliman. Bayfei, dahil sa ating nakaraan, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung mayroon ka pang tinatago sa lahat, ito na ang pagkakataon mo para umamin. Ano bang pinagsasabi mo? Wala akong alam dyan. Magpapakasal ka pa ba o hindi? Iniis mo pa rin ang kasal. Ang isang tulad mo, puno ng kasinungalingan, may dugong dumihin ang mga kamay at tiwaling puso. Anong karapatan mo para mag-asawang muli? Anong kabalbalan ang binibitawan mo? Dahil ayaw mong magsalita, ako na ang magsasalita para sa iyo. Ikaw,
Si Bayfy. Niloko mo ang asawa mo. Nagkutsahan kayo ng kabit mo at ng nani. Maingat na nagplano ng pagsunog sa hating gabi, pinatay ang iyong asawa at anak. Pagkatapos, nagkunwari kang malalim ang pagmamahal at niloko mo ang pamilya ko, ang pamilyang Song, para sa kanilang mga shares. Pagkatapos ay nagtayo ka ng kumpanya at naglunsad ng clothing brand. Sinabi mong lahat ng perang iyon ay para sa kawanggawa. Ngunit, bawat dolyar na kinita mo, walang exception, napunta lahat sa sarili mong bulsa. Bumili ang mga tao ng produkto mo dahil naawa sila at nakikisimpatya sa iyo. Pero pagkatapos ay ibinenta mo ito ng sobrang mahal gamit ang mga damit na pinulot mo sa basura. Kabalbalan. Puro kasinungalingan ang binibitawan mo. Ano ang patunay mo? Dahil gusto mo ng patunay, ibibigay ko sa iyo ang iyong nais. Dahil gusto mong makakita ng ebidensya, ibibigay ko sa iyo. I-report ko si Ethan sa tunay kong pangalan. Binayaran niya ang nanay ko para patayin si Emel Sofia at ang anak niyang si Tao Tao. Pagkatapos, tinakot at pinilit niya ang nanay ko na akuin lahat ng sisi. Hindi kami kailanman nakatanggap ng anumang donasyon mula kay Ethan. Nangyayari lang talaga ang ganitong bagay. Madalas, wala kaming paraan para ipaliwanag. Nasa puso ng tao ang kawanggawa. Dito, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa lahat. Hindi ko dapat tinulungan si Ethan. Naibenta ang mga lumang damit na iyon. Labag sa aking konsensya. Paumanhin. Hoy, kalma lang kayong lahat. Pinapanirang puri nila ako. Mga hangal kayo, huwag na huwag ninyong sasaktan ang anak ko. Nalinlang kayong lahat ng babaeng ito. Siguradong, nagbayad siya ng mga tao para manirang puri sa anak ko. Demonyong babae ka, mamatay ka sana sa kakilakilabot na paraan. Diyos ko. Alam kong galit na galit kayong lahat. Ang mga krimen ni Ethan ay higit pa rito. Matapos sumuko si Mary, minsan sinabi ni Ethan sa serbisyo ng pag-alaala na magdodonate siya ng 108 paaralan. Ngunit pagkatapos, ginamit niya ang dahilan ng problema sa cash flow para manghingi ng donasyon sa lahat. Malandi. Huwag niyo akong pagbintangan. Naglipat sila ng pera sa akin sa group chat. Naglipat sila ng pera sa akin, pero hindi ko rin natanggap. Mabuti na lang handa ako. Iginigiit ko ang pagkolekta ng pera ng personal noon, at hiniling ko pa na huwag silang magdala ng cellphone. Hindi niya maaaring may ebidensya na kumolekta ako ng pondo. Talaga ba? Impossible. Paano mo nakuha ang video na ito, maliban sa akin? Siguradong yung malanding Lee yun. Kung hindi ka gumawa ng desperadong hakbang, malamang hindi ko matatanggap ang na-schedule na email na ipinadala sa akin ni Lee. Malandi. Kaya pala nagsinungaling ka sa akin buong panahon. Ngayong malinaw na ang ebidensya. Ethan, ano pa ang masasabi mo? Papapatayin kita. Wala akong galit sa'yo. Bakit mo gustong saktan ako? Walang galit. Kung gayon, ang buhay ng anak ko, para kanino iyon? Anong anak? Saan mo nakuha? Impossible. Ikaw na nga ba talaga si Sofia? Ikaw. Buhay ka pa pala. Kung hindi ako nabuhay muli, paano ako makagaganti sa iyo? CJ, napapatay kita ng 1 beses. Kaya kitang patayin ng 2 beses. Ako. Dahil kayong dalawa ay nagmamahalan. Ngayon, sabay ko kayong papaalisin. Jill, Ethan, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Pinaghihinalaan ka sa pagpatay. At pag-udyok sa pagpatay, bitawan mo ako. Iligal na pangangalap ng pondo, pag-iwas sa buwis, at marami pang ibang krimen, sa ngalan ng batas. Arestuhin ka. Anong ginagawa mo? Kuya, nasaktan na naman kita. Ayos lang ako. Kumusta ka? Nasugatan ka ba kahit saan? Nasugatan ka ba kahit saan? Anak, aking mahal na anak. Sarah, talaga bang? Ginang Sara, talagang. Sofia. Si Sofia at ang kanyang anak ay namatay sa apoy na iyon matagal na. At hindi na kailanman babalik. Narinig ko dati na hindi ka nahatulan ng kamatayan. At nagdaramdam pa rin ako. Ngunit ngayon, nakikita kang nabubuhay na parang asong ulol. Sa totoo lang iniisip ko, na mas mabuti na ito. Ethan, wala akong pakialam kung totoo kang baliw o nagpapanggap kang baliw. Hindi ka na makakalabas dito habang buhay. Ethan, sa buhay na ito,
Mananatili ka rito at magbabayad ng iyong mga kasalanan. Ako, magsisimula ng bagong buhay. Tao-tao. Sa wakas ay naghiganti na ang iyong ina para sa iyo. Kung may kabilang buhay, gusto mo pa rin bang maging anak ko? Titiyakin kong poprotektahan kitang mabuti. Tao-tao, huwag kang mag-alala. Kasama mo si Tito Ethan dito. Wala nang mang-aapi sa akin. Humupa na ang ulan. Tara na. Subukan mo ito. Pareho pa rin ba ang lasa nito tulad ng dati? Leonard, masarap pa rin. Subukan mo rin ito. Sabihin mo sa akin, Kinyan, bakit mo ako pinapunta rito ngayon? Sofia, simula ngayon, pwede mo bang tigilan ng pagtawag sa akin ng kuya? Bakit? Dahil ako. Xinyan. Bakit ka nandito na naman? Xinyan. Alam ko ang gusto mong gawin ngayong gabi. Pero, kailangan ko munang sabihin. Gusto kita. Gusto mo bang maging kasintahan kita? Ayoko. Lin Jackson. Malinaw na ang posisyon ko noon pa man. Hindi kita gusto. At ayoko nang magkaroon ng anumang pakikitungo sa'yo. Umalis ka. Bakit? Wala kang kasintahan. Kaya ano kung habulin kita? Kahit may kasintahan ka, hihintayin ko hanggang maghiwalay kayo. Kung magpakasal ka, hihintayin ko hanggang magdiborsyo ka. Binibiningkin. Narinig ko na nagkakilala kayo sa karera. Bakit hindi tayo magkarera rin? Kung manalo ako, iiwanan mo si Kinyan. Ano sa tingin mo? Sige. At kung matalo ka, iiwanan mo si Xinyan habang buhay. Gusto mo bang mapatay si Yonsong? Ako. Hindi ko. Ako. Gusto ko lang talagang manalo. Hayaan mo na, hindi na mahalaga. Binibining Lin. Inaamin mo na bang natalo ka? Bakit ka magaling sa karera? Dati, natuto lang akong magkarera para samahan si Yonsong. Kaya syempre mas magaling siya kaysa sa akin. Sige. Inaamin ko ang pagkatalo. Hindi na kita guguluhin pa. Pero may kailangan akong sabihin sa iyo. Kung hindi mo hahabulin ang sa iyo, may ibang kukuha nito. Yonsong. Bakit mo ako tinulungan? Makalayo kay Lin Jackson. Bakit sa tingin mo? Hindi ako sigurado. Pero mayroon pa akong kailangang sabihin. Yonsong. Ayoko na maging kuya mo. Gusto kong maging kasintahan mo. Ako. Palagi na kitang gusto. Ito ay romantikong pagkakagusto. Gusto kong laging nasa tabi mo at protektahan ka. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Bilang kasintahan mo, mas mahirap ito kaysa maging kuya. Natatakot ka ba? Sumang-ayon ka. Hindi ako natatakot. Ang pinaka-natatakutan ko ay ang mawala ka. Kung gayon, subukan natin.